Okay, good morning po sa ating lahat. Happy Mother's Day. In behalf of Bethany Bible Baptist Church, so sa mga mami, mga mamshi, lola, mga nanay, inay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. So tayo muna awit para sa Panginoon. Let us sing the banner of the cross. Gracious Heavenly Father, Holy Father, maraming salamat pong muli sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat po sa amin. Sunday again is Lord's Day. Then ngayon po is aming pinagditiwang din po ang araw po ng aming mga ina, mga nanay, Mother's Day. This special Sunday for us. And sana po ayos lang po yung aming mga nanay na patuloy nga po na nag-aaruga sa amin. Na despite na sila full time talaga po regarding sa paglilingkod, especially sa pamilya. Maraming salamat po sa lahat ng blessing namin natanggap sa proteksyon sa COVID-19. Inuagad na kayo pong patuloy mag-iingat sa bawat po sa amin hanggang sa kami po ay dapat na mas manalangin pa na lalo't kumapit sa inyo, magtiwala. And all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Then maraming salamat po sa aming pong mga personal devotion, sa aming pong panalangin, sa aming pagbibigayan. Pagpalain niyo po yung nagbigay, sa nagbigay para po sa ikalalago pa po ng ministerya ng Bethany Bible Baptist Church, mga sinusuportang misyon, lokal, at sa iba't ibang dako ng mundo. Yun po sa pagpapayag ng Ebanghelyo ng Kaligtasan through online. Kayo pong patuloy na kumilo sa magabay. Ipon niyo pong puso ng bawat po sa amin. Doon sa pakikinig po ng mensahe ngayon, umaga, ng preaching service. Napakaganda po ng lesson mamaya. Sana po makinig po lahat. Especially this is a very special day para din po sa mga nanay. Ito po ay lesson din po para sa lahat, hindi lang po sa mga nanay. Ganun po sa po sa amin, kayo po patuloy na kumilos, gabayin niyo po tagapagturo, aming pastor, gabayin po ng Banal na Espiritu ang bawat po sa amin, kaming nakikinig, yung humble heart, teachable heart, submissive heart, maging sensitive po kami sa inyong salita, na hayaan po mangusap, pumasok sa aming mga puso. Ganun po sa aming pagpapatuloy, kayo po patuloy tinataas, pinasasalamatan, tayong pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, let us continue singing. Happy Mother's Day po. Send the light. There's a welcome swinging on the restless waves. Send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light. Send the light, send the light
gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Okay, maraming pong salamat at happy Lord's Day po sa ating lahat. At the same time, binabati po muli ang mga ina, yan, mami, nanay, inay, yan, mother, yan, mamshi, yan, lola, wowa, so lahat na po ng tawag. So meron po tayong special lesson for today. Ayan, siyempre ito po ay bilang pagkilala sa ating mga mahal na ina. Ganun din siyempre lahat po tayong makinig kasi lahat po tayo may matutunan po dito. Kasi siyempre it is word of God. Ayan po natin mangusap ito para sa atin. Ayan, tawagan po natin ang pinakagwapong pastor. Ilabot. Yan, si pogi-pogi po, si Pastor Noel na. Hello, good morning. Good morning mga mothers. Well, I'm so excited to see you kahit dito sa live stream nito ngayong umaga. Excited. At saka miss na miss ko po kayo, lalo kahapon tayo ay namibigay si John Ray, yung grupo ng yung ating mga frontliners, no? Angie, Relly, si Joanne, at si Brother Abner. Hindi bang ganun kadami yung binigay namin, that it's from the heart. Okay? Hindi natin talaga ilagay yun sa Facebook, ilagay lang natin sa ating account para kung natin para bang itong binibigay natin to ay hindi para pang sarili, hindi para sa Panginoon. Ito ay galing sa church natin. Pakita ko naman kung ano kayo ka-excited, no? So, sa mga sponsors natin, maraming salamat. At yung akala nga nila kulang na eh. So, nagbigay pa pala sila Brother June na extra, mga dilata, tapos si Brother Alfred, nagbigay din ng 10 kilong bigas sa huli. Wow! So, lahat nabigyan. Talagang sa Diyos talaga walang imposible. Amen. Saka yung protection na ibigay sa ating frontliners. At walang checkpoint. Meron ng una, pero mas tinignan na yung sulat ni Pastor daw. Hindi, galing sa Lord yun. At pinag-pray na natin at lahat ng dadaanan nyo, nilinis na ng Lord yan, walang sagaban. So, again, Happy Lord's Day. At binabati ko yung mga mami, mga mothers na nanonood na yung umaga. Ito ay para po sa inyo itong lesson na ito. Meron kami yung inihandang bulaklak para sa inyo. Okay? Happy Mother's Happy Day, Mother's Day to you. Okay, may abot sa inyo ito. Mga bulaklak nito. Galing ko sa aming bakuran ito. Wow. Stupidly praying ito kanina. Okay? Happy Mother's Day sa to pagpapakita you. lang sa'yo, Happy Mother's Day. Okay? Bulaklak na. Mahalin ko yung bulaklak na yan. Galing ko sa Tagaytay. Okay. Simula na po tayo sa ating lesson. Ang halaga po nito. Malapit na May 15, no? Ipag-try po ninyo na pagkatapos ng lockdown na ito, magkaroon tayo ng family day para sa ating lahat ng mga beta nights, mga matakasin nagkita. Wala tayong, noong May 1, wala tayong family day kasi lockdown, pero gagawa tayo ng isang araw para tayo po ay makapagtipon, makapag-fellowship at makapag-enjoy ng nature, no? Pinati ko sa inyo, maaaring swimming, maaring marami po. At mag-suggest po kayo at kami po ay magpapasya dyan. So, thank you sa mga prayers ninyo. I've been also praying for you. At maganda pa nga kahapon, yung mga dating ginisisimba, nakita natin sila, naalaala pa rin natin sila, at na-appreciate nila po yun. Okay. So again, thank you sa mga sponsors natin. Hindi magiging successful yung ating frontliners kung wala pa na nagbigay. So dapat po sa drivers natin, si Joanne. Talagang kahapon, kagabi, nagpahilot pa kay Joshua. Pagpunta pa doon. Even lahat sila. Pero pag-uwi nila, excited lahat sila, no? So galing, mabuti may mga extra support doon kahapon. At habang tumatakbo, nagtatakal naman ito si John Ray at saka si Freddy. Okay, so are you ready? Turn your Bibles to please 2 Timothy 1:1-7. 2 Timothy chapter 1:1-7. Ito kayo yung Bible, turn nyo na po dyan para mas napambasa po ninyo. Okay? 2 Timothy chapter 1:1-7. Ang
Doon na po kayo? Okay, verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. So makikita po natin talaga, no, pagka sinabing apostle, hindi ka na pwedeng mag-claim ng apostle. Kasi merong apostle, small a. Apostle tagasunod, send out ng Panginoon. Pero yung apostle, ang Diyos lang po ang nakakapagbigay niya ang banal na Espiritu. O dati, ang Panginoon sa Kristo naninili na kanyang mga disciples, at ang pinakahuling napili niya noon ay si Paul. At ang apostle pala noon, hindi ka pwedeng maging apostol kung wala ka sa presence ng kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Hindi mo nakita yung kanyang pagkalibing, hindi mo nakita yung kanyang pagkakuha yung maguli. Okay? Wala nang susunod na apostle doon. Kaya isa nga si Apostle Paul ay isa sa mga pinili ng Panginoon sa Kristo. So Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Jesus Christ. Verse 2. To Timothy, my dearly beloved son. So, kung siya nabing dearly beloved son, ibig hindi anak ni Paul yan anak niya sa pananampalataya. Kaya sabi niya, dearly beloved son. Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. So makikita po natin yung grace, mercy, at peace ay galing po sa Diyos yan. Nakuha na natin yung lesson natin, peace, no? Yan ay galing sa Panginoon. Peace I give unto you, even your love. Verse 3, I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in prayer, night and day. Verse 4, greatly desiring to see thee. So, ito kasi nakakulong si Apostle Paul dito at talagang gusto na niyang makita si Timothy. Being mindful of the tears that I may be filled with joy. Verse 5, when I call to remembrance the unfeigned, pag sinabing unfeigned faith, ito yung di pakunwaring pananampalataya. Kasi may mga pananampalataya na hindi naman totoo po yung pananampalataya na yan, kundi pakunwari. Kaya sabi niya dito, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother Louis. So, bira, pag-aaral natin, ang yung palang influensya niya sa kanyang spiritual na buhay, galing sa kanyang lola. And thy mother Eunice, galing sa nanay niya, and I am persuaded that in thee also. Verse 6, wherefore I put thee in remembrance that thou still up the gift. Hindi siya haluin. Pag sinabi still up is pagningasin mo. Yung ibinigay ng Diyos sa'yo. Yung gift na yan. Ano ba? Gift of preaching, no? Gift of leadership. Which in thee by the putting on of my hands. Lehan sa no? Verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Tayo po'y manalangin. Aming among banal na dakila, maraming salamat po sa special na araw na bigay mo sa amin. Hindi lang po Lord's Day, kundi ito po yung pag-aalaala namin sa mga mothers. Bagamat ito yung mensahe sa mga mothers, pero yung lesson ko na makukuha nito ay para sa magiging mothers at maging sa mga anak, maging sa daddy na nakikinig ngayon o mga bata kung talagang focus na sila. Ito'y para sa bawat isa sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na nagbigay ng lesson na to. Salamat sa banal na Espiritu na magbibigay liwanag sa inyo, sa bawat isa sa atin, at sa atin na nakikinig. Ang mensahe ito na may mahamon po kayo, mahamon ang bawat isa, ay di magresulta sa aming pagiging positibo sa salita mo. Ito'y maging resulta na kami po'y lumago, maging matatag sa aming pananampalataya, na maging dahilan din na bumitaw kami sa kasalanan, maging dahilan para kami makapagpatawad, maging dahilan ito para magpatuloy kami kahit anong hirap ng nararanasan namin problema sa buhay. Meron kaming aasahan, meron kaming makakapitan, meron kaming matatakbuhan, lalo sa oras ng crisis na ito. Salamat po sa mga salita ng patuloy namin natututunan. Salamat sa banal na Espiritu na magbubukas sa aming spiritual na pang-unawa, magbubukas sa aming mata, spiritual na mata, na nakikita namin ang mga mensahe nito na masasabi namin ito'y kailangan ko. At sa huli, habang patuloy namin
ina-apply yung lesson na ito na aming matutunan ngayon. Ang sabi namin sa tuloy na hindi ako nagsisi sa ginawa ko. Hindi ako nagsisi sa pagsunod ko sa kanyang mga salita at pananalig ko sa Panginoon. At sa uli masasabi ko, napakabuti, napakagaling na Panginoon. Maraming salamat po sa bawat po sa mga gamit namin ngayon sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, title po ng ating lesson ngayon, siyempre sa mga mothers yan, is the characteristic of a godly mother. Kasi hindi lang po ba sa mother, mananay ka na, kasi kumisan, kaya napakahalaga po talaga yung lesson sa person, children obey your parents in the Lord, for this is right. Ito yung mensahe sa mga bata. Pero ang pinaka-main source ng lesson na yan, children obey your parents, ay nasa mga magulang. Hindi susunod ang mga anak na to kung hindi tatayo sa pananampalataya sa paninindigan ng magulang. At siyempre, napakahalaga ng banal na Espiritu. Napakita'y nakakilala kay Kristo, ang banal na Espiritu ay manahan sa iyo. At ngayon, bilang isang Kristiyano, hindi ka na ngayon titingin sa sarili mo dahil alam mo, dami mo ng pagkakamali bago ka nakakilala kay Kristo. Pero ngayon, alam mo na si Kristo ay nasa iyo na sa pamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa iyo. Eh, hindi ka na-aasa sa kanya, hindi ka na-aasa sa sarili mo ngayon kasi ibang tao, hindi siya na mismo ang magiging gabay natin. Kaya nga, kung godly parents ka, magsisimula yan sa bata, magsimula sa bata yan. Kung ngayon, nagkamali ka noon, meron ko rin pagkakataon ngayon. Pwede yung mami na. Sa kaya sa magiging mami, okay, maging hamon lalo sa inyo, no? At sabihin nyo, baka ko naging mami, ito ang gagawin ko. At simulan nyo na ngayon. Tandaan niyo yung mga lessons natin pag-aralan ngayon na manindigan kayo, hindi gamitin niyo. Tandaan kung mapaliwala ng lessons nito. Kasi yung mga ganitong magkakataon, ito lang tinalaga ng Diyos. Hindi aksidente na kayo nakaupo dyan ngayon sa bahay ninyo, sa harapan ng television ninyo, maritilap niyo yung ating live stream sa TV. Samantalahin niyo po yan. Tabihin niyo yung mga anak niyo, tabihin niyo makinig. Kasi napakahalaga po nito na sila man, pag wala ng mga magulang, sila naman nagtatay ng magulang. So, tingnan natin yung summary ng lesson natin, yung kabuuan ng lesson natin. So, mothers are important. So, napakahalaga talaga ng mga nanay, no? Hindi lang po, not only to the family, but to society as well. Okay, sa ating mundong pinagagalawan, sa ating komunidad, sa ating bayan. Okay, napakahalaga ng mga mothers na yan. Eh, paano magkakaroon ng Presidente Duterte kung walang mother yan? Paano magkakaroon si Pastor Nato kung walang mother yan? So, kahit anumang hamon sa buhay, okay, na ating kakaharapin ngayon, maaaring sa pamilya natin, sa inyong relationship with your mother, siyempre habang lumalaki ka, yung nanay, makakaharap ng nanay mo mag-aalaga sa'yo. At habang inaalagaan ka ng nanay mo, maraming hamon. Okay, maraming hamon dyan. Tehrapan, financial, kaya magkakasakit ka, problema mo na ng pera, di ba? Na-hospital ka, gano'n. Pagkain araw-araw, yung susot mo, yung mga pangangailangan mo sa buhay, yung mga challenge na pwedeng harapin sa bawat relationship sa iyong nanay. Kaya habang ikaw yung lumalago. Kaya kadalasan, sa nanay talaga nakaatak niya sa paglalaban ng damit, sa pag-aayos ng damit, sa pag-aayos ng bahay, sa pagluluto, sa pamamalengke, and not yan, no? Kaya lahat nakaatak habang ang daddy nasa trabaho. So, malaking papel talaga ng nanay, pag nawala ang mga mothers, talagang mahirap. So, dahil dito, ano, hindi nyo lang alam ngayon mga kabataan, kayo na mga may nanay, kaya napakalaga po ng papel ng nanay ninyo na ginagampanan habang kayo lumalago. So, she was given to you by God and play an important role in your life. Hindi po, accident sa akin ng nanay ninyo, no? Pwede yung anumang klase ng ugali ng nanay niyo, bigay siya ng nanay niyo yan. May mga tao na kung saan malupit ang mga magulang, pero yung kalupitan ng magulang, hindi sila nahamon para magbago sila. Sabi, hindi ko mangyayari ito pag mga pamilya. At meron namang mga magulang na mababait naman, spoiled naman. Okay, dahil gusto lang halin gusto yung mga anak nila, napakaraan yung mga anak. Okay? Sabi, mapapalad ito kung bata ito, lahat ng anak, kailangan ng anak, binibigay nila. Kasi yung mga challenge sa pamilya, kung lumalaki ka, no? Pero sa ibangin na tatandaan nyo, yung nanay nyo ibinigay sa inyo ng Diyos at meron siyang papel na ginagawa, aking papel na gagampanan sa inyong buhay.
Kahit nga sa salita po ng Panginoon sa Bible, nakakita tayo ng maraming klaseng nanay. At marami sa mga nanay na yon ang nagpapakita ng pinatawag na mahalagang katangian. Anong klaseng katangian? Godliness. Okay? Characteristic of godliness. So si Timothy, ay meron po siya makadiyos na nanay, si Eunice. Okay, si Eunice pala natin sa church, talagang biblical po yung pangalan niya, Eunice. So kailangan godly talaga si Eunice kasi ang nanay ni Timothy, godly. Yung lola niya na naka-influence kay Eunice na nanay ni Timothy, ay godly rin si Luis. Talagang mapatot yung mga bagay ng ito. Magkasamang Eunice at Luis, yung anak ni Jen, Lois. Also greatly influenced, sobrang naka-influensa sa buhay ni Timothy, okay, na sinunod niya yung mga nakikita niyo, kung ano nakikita niyo magandang makadiyos na pamumuhay ni Eunice at saka ni Luis na kanyang lola, eh naka-influensa po sa kanya. Kaya nga po, siguro after ng lesson na to, yung mga lola, hindi makikita sisigaw-sigaw dyan, nagmumura. Hindi na makikita yung mga nanay dyan na nagdalabong na nagre-reklamo. Kasi kung may mga anak kayo, naku, malaking influensya po yan. Kaya makita mo, pagka kayo ang nanay at tatay, hindi na, kaya nga tinan mo yung mga nanay at tatay, hindi masyado nagsisimba. Yung mga anak, gano'n na rin. Influensya po yun Pag yung nanay at tatay, hindi nagbabasa ng Bible, huwag mo asahan yung mga anak ang babasa rin ng Bible. Pag mahilig sa TV yung, at saka Facebook yung mga anak, asahan nyo na yung anak, gano'n din. Kasi yun ang influence ang iniiwanan nyo sa akin, yun ang iniiwanan nyo yung sundin nila. Na hindi nyo alam na sa huli pala, nagiging panic. Hindi po yung summary ng ating lesson ngayon. Now, let's go to our lesson. Na si Apostol Pablo po ay sinulat niya ito. Okay? Sinulatan niya si Timothy para i-encourage, palakasin ang kanyang loob, That time, yung sinusulatan ni Apostol Pablo, siya po ang pastor ng Ephesus. Kaya siya yung namumuna sa Ephesus. At dito, inilarawan niya ang pananampalataya ni Timothy at kung saan ito nanggaling. Saan niya ito minana. Kaya sabi dito ni Apostle Paul sa 2 Timothy 1:5, sabi niya, "For I am mindful of you, since faith within you," sabi niya dito, "which first nagsimula sa inyong lola, si Luis, at sa iyong nanay na si Eunice. At ako'y nakakasiguro," sabi niya, "na ikaw din." Okay, alam kong minana mo rin yan. Mothers, I hope this will be a challenge for us. Even the fathers na nakikinig dyan, the same message kayo. Kaya lang nakasento tayo sa mga mothers ngayon. But this message is for everyone. For mama, for daddy, for lola, for lolo, for ate, for kuya, or bunso, or manugang, or biyanan, sama po lahat yan. Now, ang ating kukunin natin ngayong umaga is the characteristics. Doon tayo mag-focus sa maganda, para yun ang gagawin natin standard. Kung hindi man ito nagagawa, it will be a challenge to you, Hindi. Kailangan ito ng panahon. Kaya ako walang trabaho ngayon, inatigil sa trabaho, sa ginagawa ko, para ngayon mag-focus ako sa kanyang salita. Kaya inalis ang ABS-CBN, pansamantala, maaaring pamagali ng mga ilang buwan, para wala mo ng TV, salita mo na ng Diyos. Alam mo, ang laki ng matututuhan yung pag ganito. So mothers are characterized in many different ways. Marami pa ng katangian yung nanay sa iba't ibang paraan, base sa external. Ang nanay nakilala ang bihira. Makinis ang balat, maputi. Maganda. Matangkad ba siya? Ang gandang babae mo. Nanay na, pero parang dahalo ka rin. Kaya pwede mo siyang ika-base yung batangin niya yan. Okay? O kaya, grabe, hindi lang siya maganda, mayaman ba siya? Ayun. Maaaring sa kanyang kayamanan. Maaaring hindi siya maganda. Okay? Pero, mayaman siya. Eh, makatangian ng mga mami. Iba-iba, O, grabe, nakatapos siya ng ibang doctorate. Doctor of Education, Doctor of Art, puro doktor. Talagang tinapos niya. Marami siyang accomplishment. Pero ito, mga kapatid, ito yung pinaka-importante katangian ng isang mani. Godliness.
Sa Tagalog, pagiging makadiyos, makinig kay Diyos. Yung godliness, yung pagiging makadiyos. Hindi ibig sabihin na godly ang mother is perfect na siya. No? But she has the quality that serve as an important model for her children. Hindi kasi perfecto eh. Pero mayroon siyang katangian na nagsisilbing isang napakahalagang modelo para sa kanyang mga anak. Sige, may araw-araw kasama mo si mami. Okay, araw-araw kasama mo si daddy. Pagkakasama kayo sa family. Ano ang nakikita sa inyo na pwedeng lang gayahin? Ano ang nakikita ng mga anak sa inyo na pwedeng ma-influence sa inyo yung mga anak? Kaya mag-iingat kayo ng mga mami at daddy, no? Amen. Ingat po tayo lang ng mga mami kasi kayo ngayon, pero siyempre yung daddy rin yung nandyan. Huwag natin pag-usapan yung perfect. Wala tayo magiging perfect pa dyan. Pagdating natin sa level. Pero ang mahalaga rito, ang katangian na pwedeng magsilbing halimbawa na modelo sa inyong mga anak is pagiging godly. Pagiging makadiyos. So, no woman will completely express every single one of these characteristics. Hindi lahat ng babae, hindi lahat ng women, hindi lahat ng mami, godly. Ideal godly mother is one who is growing in all these ways. Okay, hindi pa lang godly mother talagang may improvement. Okay, may paglago, may patuloy na pagbabago na nakikita na, dati si mami, ganito ang laki ng binago lang ng mami ngayon. Okay, dati nalilate simpanan. Pero ngayon, anak, gising na kayo maaga, simba tayo. Sa'yo. Nakita mo palagi yung mga anak niya, palaging malinis, palaging maayos din ang mami niya. Malaking improvement. Okay, so ibig sabihin, pag sinabing godly mothers, hindi siyang nagbabago, habang ikaw ay nakapaloob sa kalooban ng Diyos, binabago ka ng Diyos. Okay? So, number one, kunin niyo po ito. Kunin natin katangian ng isang godly mother. Ready na ba mga mami? Naka-ready na ba mga notebooks ninyo? Yung mga young people natin, mag-lista kayo, isang araw magiging mami kayo. At isang araw, magiging lola rin kayo. Diba? Ano influence ang ibibigay niyo sa inyong mga anak? Ano influence ang ibibigay niyo sa inyong mga apo? Kung hindi kayo lalago ngayon, hindi niyo malalaman ang mga katangian ng isang makadiyos na nanay o makadiyos na tatay. So number one, a godly mother prays and reads the Word of God. Yan. Ang makadiyos na nanay ay nananalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos. Mga mami, ginagawa na ba yan? Okay? Siguro, pag hindi nyo ginagawa, so hamon na sa ating ngayong umaga ito, gagawin ko yan. Gusto ko maging godly mother. Amen. Okay? Sa mga lola, hindi mo yan, hanggang buhay yan na. Siguro, kailangan nakita ng mga kapoy ko. Na makita man lang sa alip na ako nagbabasa ng barama. Eh, hindi na lang sa word of God. Diba? So, pag sinabing yung godly mother na nanalangin nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi lang ito paminsan-minsan na practice. It's not occasional practice. But has become the habit of her life. Okay? Naging ugali. Yung pagbabasa, pananalangin at pagbabasa ng Bible sa kanyang buhay. Bakit po kayo naging habit na niya? Bakit kaya kinagigiliwan niyang manalangin, kinagigiliwan niya magbasa ng Bible? Dahil naniniwala siya ng Biblia, okay, na kanyang binabasa at minimeditate, minumuni-muni, alam niya, anong alam niya? Ito yung instruction that will help her become a better wife and a mother. Okay, tingnan niya, no? Kaya pala siya nananalangin palagi at nagbabasa ng Bible dahil naniniwala siya na ang Biblia na kanyang binabasa, na kanyang binubulay-bulay, ay makakatulong sa kanya na maging mabuting asawa at mabuting nanay. Hindi ko mapagsalusin natin, wala nang ibang magbubunsod sa iyo na maging mabuti kang nanay at mabuti kang asawa kundi sa pananalangin at pagbabasa ng Bible. Kasi ibig sabihin, dito ko humuhugot ng lakas ng karunungan. Dito ko humuhugot ng katalinuhan na susundin mo. Of course, siyempre, pag ginawa mo ito, filled ka ng Holy Spirit. Ibig sabihin dito sa buhay mo, alam mo na yung nang ikay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, sinelyuhan ka ng Holy Spirit. At ibig sabihin, siya na ang susundin mo. Sa kanya magkukonsulta ka ng mga problema. At ang papel din ng Holy Spirit ay papaintindi sa ng Bible na binabasa mo. Kaya kasabi, magpapuspos ka ng Holy Spirit at ikaw yung
ang Holy Spirit din ang gagabay sa'yo dahil walang nakakaalam. Siyempre, pag mananalangin ka sa Ama, di ba? Address sa Ama, hindi sa Panginoon. Pag nag-pray kayo, always sabihin Panginoon sa pangalan ng Panginoon. Mali po yan. So, pag nanalangin tayo, aming anong Diyos. Ang aming anong banal na nasa langit. Dahil sa huli, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. So, siyempre, pag nag-pray ka, dapat guided ka ng Holy Spirit dahil alam ng Holy Spirit yung salita mo na gusto niyang marinig. Kaya ngayon, pag ikaw ay nasa puspos ka ng Holy Spirit at nanalangin ka sa gabay ng banal na Espiritu, alam ng Holy Spirit yung gustong marinig na Ama na panalangin mo, ilalagay ng Holy Spirit sa puso mo yun, nalalabas sa bibig mo by faith, at nakikita mo, hindi ka na Ama. Mari hindi ka sagot na agad. Mari sabihin ng Lord, tika muna, may ayos pa tayo. Maaring, naku, sabi niya, wait ka lang. Okay? Pero ang mahalaga, narinig yun ng Ama. Ang masama nito, pag nag-pray ka, hindi ka na naririnig. So, alam ito ng Godly Mother na kailangan pusposin ng Holy Spirit. At tapos sa mga puspos, alam niya ang 1 John 1:9, kung aminin mo yung kasalanan mo, ikaw ay kanyang pagkakawarin. At pag ginawa mo yun, papasok ang Ephesians 5:18, you are controlled, filled by the Holy Spirit. So, pag nangyari yan, pag nagbasa ka ng Bible, okay na. Pag nanalangin ka, okay na. You're in tune with God. So, anong nangyayari ngayon? Nalalaman niya, i-reveal sa kanya ng Holy Spirit na ang Biblia, sabi niya dito, na kanyang binabasa at minemeditate, ito yung mga instruction na makakatulong sa kanya para maging mabuti kang asawa at mabuting nanay. Amen. Okay? Sana po maintindihan niya. Kung siya na mga nanay, kung siya, sobrang sipang niya, walang masama nun. Kaya lang, sa sobrang sipag niya, nakakalimutan niya na kung minsan yung importante para maging mabuti kang asawa at mabuti kang nanay. Kaya kung minsan nagugulat kayo, bakit mainit ang ulo mo? Okay? Bakit kung minsan masama ang loob mo? Bakit minsan nagdadamog kayo? Sama-sawa na ako ng ganito, kung ganito pa paano, ganito kayo. Ay, hindi ko yung plano ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin talaga, kung ang Panginoon talaga gusto niya talaga itama sa atin. Hindi ba? Sa totoo po, yung prayer at saka Bible reading, ito ay makaka-apekto, it will affect every areas of your life. Kaya alam ito ng Godly Mother because he continued to pray and read the Bible because he knows it will affect every area of her life. Okay? Ibig sabihin sa lahat ng area na kanyang life, sa pagkatrabaho, sa paglalabas, pamamalansya, paglilinis ng bahay, sa pag-aalaga ng bata, pamamalengke, sa kanyang trabaho, sa kanyang trabaho, pag-asikaso sa kanyang husband, nakaka-apekto ito sa maganda sa kanya. Okay? Hindi lang po yun, saan pa makaka-apekto, yung paano sa manamit. Okay? So, ibig sabihin, yung pananamit mo, malalaman ko kung ay filled ka ng Holy Spirit o hindi. Okay? Kasi pagka ikaw ay talaga nagbabasa ng Bible at nananalangin, na-apekto din yan pati pananamit mo kasi nahihiya ka na. Kasi the more you read the Word of God, the more you pray, it will get closer. You get closer to God. Amen. At because of that, nahihiya ka sa Lord na, kaya naman ito, bakit ganito suot ko? So, na-apekto pati pananamit mo. Paano i-manage yung sarili mo? Manage mo saan? Sa lahat ng bagay. Pagkarap mo ng problema, kaya pag may dumating mga blessings sa'yo, pag may dumating ng mga pagsubok sa buhay, kaya mo i-manage yung life mo. Na hindi ka basta-basta nagwawala. Hindi, even sa trabaho mo, kaya i-manage. Na nakikita mo yung humility sa'yo, na-promote ka, pero hindi ka nag-give. Okay? Meron na sa trabaho, nakahiya ka, pero alam mo i-manage. Marunong ka mag-poker face, parang hindi ka pahiya. Lahat, ang galing nga eh. It will affect every area of your life. Pati yung kanyang pakikipag-usap. Paano siya mag-communicate, paano siya makipag-usap sa iba, sa kanyang nanay, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. At kung siya, yung mga pagkakamali ko rin minsan, sampun ako mali. Kaya pag may pag-usap ka talaga, yung talagang nakikita na ikaw ay anak ng Diyos. Nakikita ikaw ay sealed ka ng Holy Spirit. Nakikita nila ikaw ay puspos ng Holy Spirit. Kung paano ka makipag-usap. Eh, paano ka magtrabaho? Maayos, di ba the school? Paano ka makapag-usap sa pamilya mo? Siyempre, sa kabuuan, nakikita yung ugali mo. At paano ka ngayon makaharap sa buhay? Yung character at saka conduct mo. Okay? Are what? Rooted by the Word of God. Yun ang mahalaga. Pag sinabing rooted, hindi na basta-basta maaalis yan. Ugali mo na yan. Hindi mo na aalisin. Okay? Then, at nakita mo sa
ibang tao, ibang nanay na hindi ginagawa, hindi sa pinupulaan. Rooted ka na, doon ka lang sa tama. At saka yung kanyang mga anak, makikita mo, reflection din niya yun. Halimbawa, nang ganito manamit si mami, kita mo, ganun din manamit ang anak mo. Okay? Nakikita mo bawat pa na yung kilos nila, yan yung sa bahay sa paglilinis, ganun din. Okay? So lahat ng kilos nila nakukuha ng nanay. So may konti example ako dito kung paano yung pananalangin at pagbabasa ng Bible, kanyang salita, makaka-apekto. Hindi lang naka-apekto sa akin. Dito, meron kang isang member kasi, si Tess Vista. Siya po yung atake, no? And at the same time, siya po ay dinadialysis. At alam niyo naman, pag dinadialysis, itim na mukha mo. Alam mo bakit itim? Kasi nga siya pinapagtan yung tuburin. Last December, ay, ano yung nervous nila, hindi sila magpatulog. Pero ako nakausap kasi, hindi sa amin. Nagkaroon ng reunion, hindi sinama, hindi nga bumabasa sa sakyan. Encourage ko siya. At nasiyara ko siya ng salita niya, ito sa akin, lalo sa pero after that, namatay na rin. Okay, wala siyang kakayanan talaga. Si Tess, sa lahat, nagtataka yung kanyang mga kasama ni Diane, sabi mo, bakit iba kulay mo? Sabi niya, kami, ganitong kulay namin. Alam mo, doon siya nakakapag-share. Kasi every time na mag-preach ako sa umaga kung Sunday, i-record na yun, at sa buong linggo, pinapakinggan niya yung lesson na yun. Ang galing. Even yung kanyang mga nagugulat niya mga kaibigan, oy, kasi niya, miyembro mo yun, ganoon na ng mga quotes niya sa Facebook. Kasi ngayon ang influensya ng Word of God. Yeah. Sabi nga niya, Pastor, kung hindi ako na-atake sa puso ko, nakakalagan na ako. Yun nakadibrend sa kanya yung kanyang atake, hindi siya gano'n, nagkawil siya. Pero yung pakikinig niya ng Word of God, inalaw ng Lord yun. Yung, isipin mo, yung karamihan mga kasabay niya, patay na. Pero siya nakarelax siya. Amen. Kasi ang una nakakamatay sa may sakit, yung takot. Kaya nga doon sa huli, di ba? For God hath not given us the spirit of fear, but power, love, sound mind. Yung prayer natin is upward. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. At siyempre, pag nakikipag-usap ka sa Diyos, you allow Him to talk to you yung downward at yung magbasa ng Bible. At palagi mong ginagawa ito, just like Moses, kausap niya ang Diyos sa loob ng 40 days doon sa burning bush, nung siya'y bumaba sa pakikipag-usap na sa Diyos, ang tagal niya pakikipag-usap, as if yung kanyang mukha ay nagliliwanag. Isipin, hindi nakapasok yung kadiliman sa kanyang kaisipan. So, kung tayo nagbabasa pananalangin palagi ng salita ng Diyos, wala ka na maisip ng problema. Nandoon yung problema, pero hindi ka apektado ng problema dahil may nagdadala sa iyo. Yun po maganda rin, yung peace na yan. Okay? O tandaan natin, ano uli yung karakteristik ng unang nanay? A godly mother reads the Word of God. Ang makadiyos na nanay ay nananalangin. Hindi lang ito isang paminsan-minsan, kundi isang kaugalian na sa kanyang buhay. Naging ugali na niyang manalangin palagi at magbasa ng Bible. At mag-meditate ng Bible. I hope nakakamon kayo ngayong umaga. Amen. Okay? Alam mo nga, pati isa pa malapit ng bigyan tayo ng chance ng Panginoon. Pag nag-rapture, dito natin malalaman kung ang ginawa natin sa lupa. Hindi niyo ba napapansin lahat, pinalis na lahat, yung magiging sagabal sa atin, yung trabaho, yung pleasure, yung pasyal, okay, yung SM, yung La Marlieta, inalis na po yun. At yung trabaho doon, inalis ka na. Inalis na ABCBN, yung probinsyano, nag-iiyakan pa iba. At may nakinang siya na, kikisaw-saw pa. Inalis na po lahat ng abala. Nasa ating lahat ng pagkakataon na ilapit natin ang sarili natin sa Diyos. Pati yung panalangin natin, pagbasa ng Bible, nasa atin na lahat yan. Kaya kung nag-rapture, at least gagawin mo, may habol pa tayo, may chance pa tayo. Okay? Kasi malalaman yung reward natin yan kung magkakaroon. Okay, pangalawa po, a godly mother. She is a mother who has learned to trust God for every need. Okay. So, hindi siya namumroblema kung meron pa siya ng barangay. Hindi siya namumroblema kung hindi siya mabigyan ng DSWD na ayuda. Kasi, she is a mother who learned to trust God for every need. For every need. Bakit po bakit pa ganito ang godly mother na ito? Kasi simula yan sa pagbasa at pananalangin. Ito yung epekto sa kanya.
Because yung natutunan niya, okay, alam niya, ngayon, nagresulta sa kanyang paniniwala, tiwala sa Panginoon na pagkakaloob sa kanya lahat ng kanyang pangailangan. See, praying, reading, and meditating in the Word of God, that is so, alaman niya, ano yun? He comes to know and trust God's promise. So nalaman niya sa Bible, sabi ko, ano yung pangako pala ang Diyos na ganito? Oh, Philippians 2:20, God shall supply all your needs. Oh, sabi niya, naniniwala ako dito. Yan, gusto ng Panginoon, ano? Naniniwala ako dito. Sabi niya, fear not, for I am with thee. Oh, naniniwala ako dito. Kahit yan ang resulta, nagbabasa ka ng Bible para nalangin. Yung pangako ng Panginoon, nabasa niya. Yung utos ng Diyos, sinusunod niya. So, she is confident. Pag sinabing confident, yung masyado siyang kumbinsido. Okay, yung kanyang binabasa, yung kumbinsido, na ano, that He will meet her needs. May pagkakaloob ng Diyos ang kanyang mga pangangailangan. Whether yun ay physical, okay? Ibig sabihin ito, pagka ito ay godly, sasabihin ng Lord sa iyo, gagawin sa ibang tao. Okay? Bawal ang magkasakit na. So, konting diet, pag puro kain. O puro puyat. So, nalalaman mo rin sarili mo, kung puyat ka, alam mo rin na makakasama sa Panginoon. Sabi ng Lord, kailangan matulog ka ng 8 hours. Pag nagpupuyat ka, you're violating the law of health. Pag wala ka naman ginagawa, nanonood ka ng TV, nagawa mo, sinasayang mo yung oras mo. Tapos magkakasakit ka. So, kasama rito na God will supply all your needs. Yung promise niya na kahit yan ay physical. Ngayon, pag nasunod ka sa Word of God, iaayos niya yung katawan mo, yung physical mo. Amen. Pwede yung mga nararamdaman mo, sabi, kaya kung saan yung mga sakit na yan, ay isang paramdam ng Diyos to get your attention. Come on. Read your Bible, pray. Pag nalaman mo, isusupply niya yung needs mo, yung physical healing mo. Walang imposible sa Diyos. Kaya may mga sakit tayo kuminsan, ang gusto niya, kausapin natin siya ng kausapin and check ourselves. Ano ba yung binabiolate ko? Am I violating the law of health? Naninigarilyo ka ba? Kaya may upo? Umiinom ka ba? Kaya may user? Panay ka ba? Sinisira mo ba ang schedule mo sa pagtulog? Kaya ngayon, ganon. So, kailangan ang buhay natin naka-schedule sa Panginoon. It's not your schedule, it's God's schedule ang sundin natin. Amen. Kaya pagkaan natin, all the ways acknowledge and direct right path. Pagkakala ka ng, pag hindi ka prayer po, talagang magulong life mo. So, hindi lang physical, pati material na bagay. Oh. Okay? Bigas, may nagbigay na naman ng bigas sa amin. O kayo, biglang may dumating na bigas mga dilata dyan. So, ibig sabihin dito, andun yung pati kasama yan. And then, ito maganda, no? Pati yung ating emotional needs. Ayaw niya tayo matatakot, ayaw niya tayo nag-aalala. Yung emotional needs natin yan. Gusto niya palaging masaya tayo, mga kapatid. Amen. Okay? Now, instead of focusing on what she lacks, ito yung godly mother, or godly sino man sa atin lahat tayo. Sa halip na mag-focus siya sa kanyang mga pagkakulangan. Okay? Wala na kami yung bigas! Asa na yung mga DSW dyan? Okay. Okay? Sa halip na mag-focus tayo, mag-focus tayo sa mga kung ano yung kulang natin, anong ginagawa niya? She speaks of God's sufficiency in her life and is grateful whether He provides much or little. Ibig sabihin sa Tagalog, imbis na magreklamo siya sa kanyang mga kakulangan sa buhay, nakapokus sa kakulangan niya, ang sinasabi niya dito na ang Diyos ay sapat. Sabi niya, kung ako'y kakulang sa mga lahat ng bagay, ano ba ipoprovide ng Lord yan? Pag nasa akin ng Panginoon, sapat sa akin ang lahat. At kung may dumating sa kanyang malaki o maliit, ano man yan dumating sa kanya, palagi siyang may pasasalamat. Amen. Nabasa niya rin sa Bible chapter, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So hindi mo mababase ito, yung buklat ng Bible mo. At hindi ka nag-meditate ng salita ng Panginoon. Amen po? So I hope na napakalinaw ng mensahe ito. Direkta po tayo. No? Wala tayo pag sa preaching natin, hindi tayo magpapaligaw dito kung ano sinasabi ng Bible. So hindi, ang godly mother po lang, hindi lang siya hindi lang ito dahil ito yung paminsan-minsan, kundi ugali, ang pagpapanala.
Ano pa? Dahil sa dito, natuto siya magtiwala sa Diyos mula sa kanyang binabasa. Okay. Then pangatlo, she is a mother who has learned to trust God for every need. Di ba? Yung pangalawang kanina. Ano yung pangatlo? A godly mother is generous. Okay. Bakit siya kaya generous? Okay. Tignan nyo nga. Yan ang nagagawa ng isang makadiyos na nanay. So, nakilala niya, nakita niya pa yun. Siguro, na-verify niya yung talagang ligtas ako. Okay? At alam ko dahil ako yung ligtas, dahil sa Bible, sinasabi niya, pinapakisan niya, manalangin ako palagi, pinakinggan yung prayer ko. So, may tiwala ako sa iyo. So, may tiwala niya ngayon. So, hindi niya pababayaan ang kanyang pangailangan, may tiwala siya eh. So, dahil alam niya na may tiwala sa Diyos, na pag wala na siya, diyan malagi supply, diyan, naging daanan siya ng blessing, naging generous siya. Na kahit meron siyang konti, pwede pa niyang nakalaan pa rin siya, ibamigay niya, i-offer niya sa iba. That is being generous. Hindi siya madamot. At alam mo yung marami sa mga members natin sa Bethany, ay sa marami sa inyo generous. Okay? Hindi lang sa pastor niyo, pero nakikita ko paano kayo generous sa ibang mga members. At yan, isang katangian, isang godly mothers. Now, sometimes your generosity comes in the form of encouragement. Hindi lang palagi wala kang maibigay, wala kang maibigay. Generous pa rin sa encouragement. Yung salita, yung experience niya na kanyang naranasan, ibinibigay niya sa iba na nangangailangan. Okay? Her desire is to offer words that build others up rather than what? Daming ganda, hearing ganda. Kaysa manira ka. Yung taong yan, ini-encourage mo siya na bumangon, maging matatag. Isipin yung gano'ng ka-powerful yung word of encouragement. Yung word of encouragement na yun, kung saan mas mahal ka pa kaysa pera o sa mga ari-arian sa buhay. So there is something about who you are, sometimes about your spirit. Sabi nga, ibang spirit ng tao ito. Kaya nakikita niyo yung sarili mo. Ibang klase ito pagkausap ko. Kaya gusto kong pumunta sa bahay niya, sarap kausap. Tapos pag alis mo, meron pa pa. Kasi isang generous na tao, hindi ka alis na wala kang dala. Okay? Kahit man hindi material na bagay, nakakuha ka yan ng isang encouragement sa buhay mo na hindi mo kakalimutan. Saan ang galing encouragement na yan? Yung experience sa buhay niya. Natutukan niya sa kanyang buhay, natutukan niya sa Word of God. Na-experience niya sa kanyang buhay, nakita niya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon sa kanyang pangailangan. Kaya sabi niya, ito yung binibigay encouragement sa kanya. Kaya napakahalaga naman, ano? Yung powerful na yung life niya. So, imagine, naalala ko ang nanay ko noon, si Nanay Silis, nasa heaven na sa akin, happy Mother's Day, ma'am. Pag may pumunta sa bahay, kahit na sino, kahit kamag-anak niya, sa bahay namin, palaging may prutas dyan. May galing sa nyugan namin, mga iba yung siniguelas, may kasoy, may mangga, may papaya, lalo yung stock apple. Pag may dumating niya pala na harap, doon tayo mag-usap ang kain. Pag kumisya, pag nagkatay kami ng baboy, meron yan, kahit paano. O, dali mo to. Kasi nga napupo si nanay, kasi nga si tatay ko is politiko. Para takbuhan sa amin ng bayan, ng bahay namin, na kahit na wala na kaming bigas, pag may humiling ng bigas, eh talaga naman, pangalan mo isang salot. No, wala pang kilo nun. Salot pala. Kung saan may maghihiram ng sasakyan, emergency, dadalhin sa ospital. O si tatay yung driver, akong alalay, libre gasolina yun. Kaya kung saan nga, hindi pa pinapasalamatan. Pero okay lang yun. Pero nakita ko sa nanay ko talaga si generous, yung mama ko. Hindi alis yung mga taong kausap niya, lalo na mga kaibigan niya, kamag-anak, hindi yung mga tao na nila, hindi alis ang walang namin niya. Kahit bigas, bibigay niya yan. Minsan may mga daing kami. Wala, bibigay niya, pag ganun yung ulam nito. At yun nakita namin, obserbahan namin magkakapatid yun. Kaya kung minsan talaga, kahit na kung meron kami, walang bibigay, may siyang kadamit, bibigay namin mga sangat sobra-sobra naman, pwede naman makinabangan. So ito yung pattern, yung sample na nakita ng mga anak ni Timothy. Nakita ni Timothy sa kanyang nanay, nakita ni Timothy sa kanyang lola. At alam ko sa atin, ganun din. Pagka tayo yung generous, nakikita
si nanay hindi madamo. Kaya si tatay hindi madamo. Nakikita ng mga anak niya. At nakikita rin ng mga anak, pagka tanong darating ng mga kamag-anak natin. Nakikita rin na yan. Pagka makikita mo, pagka laki nila, gano'n na rin sila. Kasi nagkaya nila yun. Kaya napakasarap yung God example na nakikita nila sa atin. So, a godly mother is generous. Ulitin natin. A godly mother is prayerful and reads the word of God. A godly mother, what? Learn to trust God. A godly mother, ano yung trust? Natutuklay niya kanyang need. A godly mother is what? Generous. Okay, mapagbigay. Ano ba? She is obedient to God. So, para saan pa yun? Godly mother is obedient to God. So, para saan yung pagkubasa niya? Asan yung pakikipag-pray, yung pakikipag-usap niya sa Diyos sa prayer kung hindi niya masusundin? So, di ba? Kagaya ng promise niya, supply ng needs, pinahawakan niya yun. Hindi siya nagre-reklamo kung yan maliit o malaki. Sabi niya, sapat mo sa akin ang lahat. Yan kailangan ko. Reklamo sa buhay. Ito isang gusto kong tandaan nyo. Kaya nga, kayo mga anak, sa nakalagay palagi, kung kayo sa anak, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Alam niyo pala yung word obedient? O obedience? So, obedience honors God. So when you obey your parents, you obey God and you honor God. Binibigyan mo pa ng parangal. Ang Diyos, pag pinagtabugan mo yung magulang mo, siniraan mo yung magulang mo, sinaktan mo yung magulang mo, it dishonors God. Because obedience honors God and is also profitable for her, some godly mother, as well as for her children and husband. So pag ang nanay pala, ang magulang pala, lalo na yung nanay, ay masunurin, nagbibigay ito ng karangalan sa Diyos at pakinabang sa kanyang mga anak at kanyang asawa. Hindi mo ba? Bakit siya sumusunod? Bakit niya sinusunod ang Diyos? Because she understands that she is obeying the all-powerful God, omniscient God, loving God, whom she can trust. Kaya mayroon siyang dahilan kaya pala siya sumusunod. Kasi naiintindihan niya pangyarihan Diyos. Ang kanyang sinusunod is yung Diyos na nakakaalam ng lahat, all-knowing, simula at dulo ng kanyang buhay. Siya nakakaalam ng problema niya. Siya nakakaalam ng kanyang kailangan. Siya nakakaalam ng kanyang pangangailangan. Amen. Siya nakakita ng kanyang buhay. Katutunan, siya nakakaalam ng bukas natin. So, bakit kung hindi sa susundin? Ay pinakamakapang powerful niya. Kaya kahit na nakangiti ka, alam ng Diyos kung ano sa puso mo, maaaring yan arte. Sa wala tayo tatago sa Diyos. So, alam ng Diyos kung susunod ka o hindi. So, kaya siya sinusunod, sabi niya, mapagkakatiwalaan mo siya. So, ang daming mga salita ng Diyos ang siya binabayit ng mga magulang natin, even mga anak. Ngayon, dapat matutuhan natin ito, kaya maliit pa lang children obey your parents. Kaya ang mga magulang, turuan niyo na sumunod ang inyong mga anak. Hindi na pwede isa. Pag hindi ka sumunod, dalawa. Pag hindi ka sumunod, papagal kita, tatlo. Hindi na po ganon. Kaya kayo, matapandaan na kayo, natuto mo rin kayo ng pinaramdam ka ng Panginoon. Susunod ka hindi. Ayaw pa rin sumunod. Nagparamdam uli ng isang pagpapalo ang Lord. Ayaw pa rin sumunod. Pag matindi na, saka pa ang susunod. Sinasanay tayo isang bata na gano'n. Dapat matuto pa lang tayo. Isang salita lang ng daddy, isang salita ng mami, mga bata, matuto lang sumunod. Bakit? Para pagtanda natin, nakaunawa tayo ng Bible, sanay na tayong sumunod. At pag tayo sumunod, it honors God. Amen. At pag in-honor mo ang Panginoon, siyempre matutuwa ang Diyos. Ito yung panginabang ng mga anak at sa kanyang asawa rin. Amen po. Amen. Kaya yan, isipin mo, ang sinunod mo, all-powerful God. Ang sinunod mo, all-knowing God. Ang sinunod mo, all-loving God. A loving God na pwede mo siyang pagkatiwalaan. At isa pa, ang godly mother, meron siyang palaging goal sa kanyang buhay. At ang kanyang goal, number 1, is obey the Lord and leave all the consequences to Him. Sundin mo lang, bahala na kung ano mag-resulta niya. Isipin mo, all-powerful, all-knowing God, loving God. At pag sinunod ko, tsak, magandang resulta niya. Whether yan ay magproblema ka, masaktan ka, pero alam mo sa dulo, doon papasok yung all things work together for good.
To them that love God, to them are called according to His purpose. Pero pag yun talagang problema natin sa mundo. Hindi ko ba? Kumisas may mga message, sinatamaan tayo, nayuko na lang tayo. At pag tayo yumuko, parang dalawang bagay, susunod ba tayo o hindi? Biro ba? Kaya mga mami at daddy, okay, mag-usap kayo, hindi pwedeng spoiled sa mga anak. Yan yung anak niya magiging nanay isang araw yan. Yung anak niya magiging tatay isang araw yan. At wala silang ituturo sa inyong mga anak kapag sila rin magulang. Wala ituturo sa mga anak. So ngayon pa lang tukuan na natin sila. Okay? Naalala ko ng mga anak ko, no, talagang hindi pwede support. Hindi pwede silang salita, kaya isang one word lang. Si Kenny sa kasi Chas, one word lang yan. Pero nung una, hirap talaga kami. Hirap talaga ako. Pero ano hindi lang nila alam yun. Lulukod ako sa lulukod. Bakit gano'n sila hirap niya itong lumaluto? Hanggang sa isang araw, bumigay namin sila. Napugala sila sumunod. Bakit sa pagkain na ang palayan mo, ayaw kumain. Naalala ko kaya hindi rin sa kasi Chas. Mga anak ko, maligid pa rin sila. Hindi pa nila alam yun. Ano? Ayaw lang kainin mo. Pait eh. Pag alis ko, dali, umos. Yung pala tinapon sa ilalim. Hindi na, hindi ko ngayon. Umusin niya yan lalo. Wala, hindi na sumunod. Ngayon, alam nilang kainin yun. Eh, hindi pwede yung mga anak pumiling na po, karni lang kakainin o isda lang kakainin. Hindi ko pwede po yun. Lahat na iharap mo sa lamesa, part ng training yan. Para pag lumakpag yung tatay at nanay din, kayong anak, abay mahihirapan kayo sa mga anak nyo. Pag hindi kayo natuto, matandaan nyo kung paano kayo dinisiplina rin ng nanay at tatay nyo. Kung nagkamali man ng tatay at nanay nyo sa pagdidisiplina, eh, iayos nyo pag kayo naging magulang na. Then, hindi naman perfect ang magulang ninyo. Kaya huwag niyo sisihin ang magulang ninyo. Hindi po siya ganun kalabo sa spiritual niyang buhay. Pero, kayo, magiging magulang din. At, you try your best to read books kung paano ang disiplina at magmahal ng mga anak. Hindi lang basta iniluwan mo yan, kumain, pakainin mo, at bihisan mo, pag-aralin mo, hindi po, napakahalaga yung payo ng magagalang sa inyong mga magulang, lalo sa godly mother. Kasi kayo palagi. Kinaalala ko yung news ko noon, na bago matulog yung mga anak ko noon, naalala ko meron silang Bible stories. Okay? Higa sila, may coloring books, mga Bible stories pa din. Yun ang ginagawa nila noon. So dapat pala, ang number one goal ng isang godly mother is to obey the Lord. Kung yan may pagsunod niya may masasaktan, ang pagsunod niya masasaktan siya, ang pagsunod niya maaaring hindi magiging sa tingin niya magiging maganda, pero dahil sumunod sa Diyos, sabi niya, Lord, bahala na kayo, basta ako'y susunod sa inyo. Whether masaktan ako, ikaw pa rin ang masusunod sa buhay. At yun ang katakamay, yan kung saan may mga tao ko magsisinungaling para pagtakpan lang yun. Pero hindi nyo alam na ang consequences po niyan sa bandang huli, ay hindi na po magiging maganda. Bubumurang po sa inyo sa bandang huli na ito. So maliwanag na po ba? Are you learning something? Mamaya po pala. Lesson natin na po tulong Wednesday. Yung how not to be offended. Okay? Kaya yung mga anak natin, pang yung godly, pang godly mother, hindi ka na ma-offend yung mga anak ko kasi natutuhan mo na sila. Nakikita nila sa buhay mo na, si mami hindi na basta na-offend. Si daddy hindi agad basta na-offend. Si mami hindi mainit ang ulo. Si daddy hindi nag-iinit ang ulo. Okay? So bakit? Eh kasi nga-influensya na sila ng word of God. Ito, number one goal niya ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit ano pang mag-resulta yan. Okay? Natatandaan niyo muna po ba? Ano? Huwag niyo kakalimutan yan palagi. Tingnan niyo ba? Pag ikaw'y godly parents ka, at ang gusto mo talaga ay sumunod palagi sa kalooban ng Diyos, through His Word, wala na sa Kanya, sabi niya, wala na sa Kanyang wala nang daan para sa Kanyang mag-alala. Sa English, there is no need to worry. Bakit? Because He knows. Ano alam niya? She knows that God can handle any situation. May tiwala na nga sa Kanya eh. Pinakita na ng Diyos sa Kanya through experience ang ginagawa ng Diyos sa Kanya. Alam na ang Diyos ay all-knowing. Okay? Alam niya ang Diyos ay pinakamakapangyarihan. So bakit pa siya mag-aalala? Walang puwang sa Kanyang mag-alala. Okay? Kaya mga kapatid, tigilan yung pag-aalala.
Sabi nga ng Lord, di ba, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo yun, kasi binabasa niya yung Bible, godly siya eh. Minibeditate niya yan. Then alam niya na kayang harapin ng Diyos, kaya disolbahin ng Panginoon yung situation. Pag siya ay sumunod sa Kanya at tiwala. So ano nangyayari? Siyempre, yung godly mother na yun, hindi wala na problema. Yung godly mother na yun, hindi pwedeng walang dumating na pag-aalala sa kanya. Pero ang ginagawa niya, pag may dumating na problema, dinadala niya ang lahat ng problema niya, dinadala niya lahat ang worries niya sa Diyos, at iniiwanan niya sa Diyos. Ang problema sa atin, nag-pray ka, dinala mo yung problema mo sa Panginoon, pansinin niyo, after the problem, pinag-usapan niyo pa rin ang problema mo. Samantan, dinala mo sa Lord. So, kaya punong-puno kayo ng pag-aalala. So, pag punong-puno ka ng pag-aalala, hindi ka makadiskarte sa buhay mo, hindi ka makagawa ng desisyon. So, at ikaw yung godly parents at ang goal mo is sumunod sa Kanya, there's no need to worry because she knows God can handle any situation that you face. So, gayahin natin yung godly mother na ito. May problema, dali mo sa Lord. May worries, dali mo sa Lord. Dahil alam mo naman na pag iniwanan mo, iwanan mo ang isipin. Binigay mo yung problema sa Lord. Pansinin mo, hindi ka pa rin makatulog. Paano yung isip mo pa rin? And that's arrogance. Sabi ng tao ng Lord yun, arrogante ka. Binigay mo sa akin, binawi mo pa rin. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa akin. Magtiwala tayo po sa Panginoon dahil hindi dahil parents na. Amen. Di mother na po. Pag may problema ka, iwanan mo sa Diyos. Diba sabi niya, casting all your care, your worries, problems upon Him. To be careful. Ayaw niya na tayo po ay nabibigatan. Come to me, all ye that heavy laden, I will give you rest. Eh, ikaw naman ayaw mag-rest, dala-dala mo pa lang yung problema mo. Ayaw mong iwanan. O sinangguni mo nga sa Diyos, hindi mo naman iniwanan sa Kanya. Iwanan mo sa Kanya kamay ang problema mo dahil alam mo na kaya-kaya niya yan. Kahit na sabi na natin yung issues o problems mo, napakaseryoso ng problema mo, then ang godly parents, kahit anong bigat ng problema mo, dahil binigay mo sa Lord na yung problema mo, binigay mo sa Lord yung pag-aalala mo, then that godly mother can sleep without being troubled by worries or fear. Kaya natin bihira yung ganyan. Pero meron godly mother. Okay? Ang may problema, sarap ng tulog niya. Sabi, pwede ba yun? Si Pedro, kinabukasan siya may pumuputan na ng ulo, pero ang ginawa niya, natulog siya ng masarap. Dahil may tiwala sa Panginoon ang ginawa niya, dahil hindi pa siya mamamatay. Sabi ng angel, nung nagpunta sa kanya, bangon. Pagbangon niya, nahulog yung kanyang lock sa kamay. Nagbukasan niya yung pinto. O, diba? So, ibig sabihin, ang Panginoon ay gumagawa. Kahit kung siya na sobrang tiwala mo sa Kanya, sabi ng Panginoon, hindi ka salamat sa tiwalang binibigay mo, pero hindi mo pa panahon. At dahil sa tiwala mo sa akin, yan sa parang sinasabi kay Peter, lalo kang hahanga sa akin. Dahil magtataka ka. Kaya si Peter, paglabas niya, tataka siya, bakit nasa labas siya, akala niya, nalimpungatan lang siya. Okay, again, ulitin ko, ano? Pag ikaw ngayon ay walang inisip kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos, there's no need to worry because she knows, she knows, the godly mother knows God can handle any situation and she brings all her problem, all her worries to God and leave them in His hands. Amen. Hindi niya binabalikan, hindi niya dala-dala. Kahit mga ano pang bigat, laki ng issue na kakaharapin mo, masarap ang tulog ng isang godly mother sa gitna ng worries of fear. So a godly mother who trusts and obeys God gives her home and atmosphere of freedom, welcome, and love. Kung lalo kung may problema kayo mga kapatid, ano tinuturo niyo sa mga anak mo kapag kailan mo problema? Si nanay, sobrang pag-aalala, iyak na iyak, nasa kwarto, bakit kaya? Pag kinakausap ko naman, lumayo. Ano tinuturo niyo sa anak niyo? Pag may problema, gagayahin ko si mami. Gagayahin ko si daddy. Pag may problema, ganun pala sila, mainit ang ulo. No, listen.
Prinsipyo rito is a godly mother who trusts and obeys God, goes or gives her home, binibigyan niya kanyang tahanan, tinatawag na spiritual atmosphere, spiritual na kapaligiran. Okay? Na nakikita ng mga anak niyo sa gitna ng problema mo, sa gitna ng takot, nakikita na yung malaya. Malaya ka nakakapagsalita. Hindi yung tense na. Kadalasan may mga bahay na may problema, tense ka pinimay. Nakikita ko ni daddy, mami. Okay? So, andun yung freedom, andun yung welcome na pwede ka magsalita. Kasi parang walang problema. Nandun yung love. Why? Because she is not stressed by worry. Ang isang tao stress, ang hirap kausapin niya. Ay, alam mo yung mga ko sa mga pakiramdam. Alis muna kayo, okay, may ingay. Patayin niyo yung TV. Wala na, stress na rin lahat ang nasa loob. So, yung godly mother, she creates a spiritual atmosphere na malaya kang kumilos. Ang salita, malaya kang gawin mo. Welcome to palagi na lumapit sa namin in spite of worries. Kasi andun yung love. Okay? Kahit man ang may tiwala pa rin sa Panginoon. Kaya ganyan ano? Yes, alam kasi ng godly mother, hindi siya na-stress sa mga dito ng pag-aalala. Paano siya ma-stress sa pag-aalala? Yung worries na ibinigay niya sa kamay ng Panginoon. O asan makakaisa? Problema sa marami sa atin ngayon, pag may problema, kaya kayo na-stress, pinagtatagal niyo sa buhay ninyo, sa isip niyo, yung problema niyo. Samantalang ang dami na ng commandment, nagpapakita lang kapatid, hindi ka nananalangin, hindi ka nagbabasa ng Bible, kaya walang influence ang Word of God sa buhay mo. Wala kang tiwala sa Kanya, hindi mo sinusunod sa Kanya. Remember yung lesson natin kanina, yung lesson natin on Wednesday, how not to be stressed, how not to be offended. So, yung pag hindi ka na-offend, remember yung Psalms 119, 165? Oh. Diba? Ano sabi niya dito? Psalms 119, 165. Great peace have they which love thy law. Oh, nagmamahal sa kanyang salita. And nothing shall offend them. Oh, yung bang worries mo makaka-offend sa'yo? Yung minura ka, makaka-offend ba sa'yo yan? Hindi. Ang regalo mo sa Panginoon, ang result mula sa Panginoon, ang promise ng Panginoon, hindi lang peace, but great peace have they which love the law, thy law, and nothing shall offend them. So wala. Ito yung Psalms 119, 165. So yung stress, pagka ang tao, yung mother na yan, o tatay na yan, o yung anak na yan, ay nagmamahal sa kanyang salita, hindi sa gusto-gusto ma-offend. Even difficulties at home cannot interrupt the peaceful atmosphere for long. Okay? Because of the promise of God, great peace. Kaya kung yung buong mami, si daddy, yung mga anak, they love the word. Yan sabi ng Francia, nothing. Bakit kuminsan mga hiniram lang yung medyas, na-open na yung puya. Hiniram lang ang chinelas. Chinelas ko yan! Okay? So, lumabas lang yung nabuha si tatay, halimbawa, nanonood ng TV sa Channel 2. Umiihi lang, paglabas, pinakailaman naman sa English Channel. Parang as if walang nangyari. Okay? Pero pagka hindi sila namahal ang Word of God, bastos ka, nanonood ako. Sige, makikita niya. Pero yung mga kapatid, okay? Great peace have they which love thy word or thy law, and nothing shall offend them. Do you love the word of God? Okay? So, mamaya, pag-aaralan, babalikan natin ang limang may hapon niya. So, yung worry ba nakaka-offend sa inyo? Yung problems ba nakaka-offend sa inyo? So, dapat even difficulties at home cannot interrupt. Kasi pagka kayo, yung magandang atmosphere sa bahay, yung peaceful atmosphere sa bahay, mapuputol yan. Kapag yung nagpata-stress sa buhay mo, nagpapala ka sa problema mo, kung may mga difficulties sa bahay nyo. So dapat, kahit may mga problema sa bahay, nothing can interrupt us that peaceful atmosphere na dapat nasa atin. Okay? So tandaan yung Psalms 119, 165, love ko yan. Memorize. Grabe yan. Okay? Ano ba? A godly mother. Okay? The mother who's godly is forgiving.
Marunong siya magbilang ng 1, 2, 3, 4, 5. Kasi, imposible naman ikaw hindi ka rin masaktan ng bigla. Pero pag nagbibigla siya, kailangan hindi magtagal ng 5 seconds. Yung ating pinapractice. Biglang na bigla ka, 1, 2, 3, 4, 5, wala na. Okay? Kasi, forgiving ka. Pinatawad mo na kung ano yung sinabi niya, kung ano yung ginawa niya. So, a godly mother is forgiving. So, napakahalaga ito sa bawat Kristiyano, kapatid. If you are a believer of the Lord Jesus Christ, this is a very if you are a follower of the Lord Jesus Christ. If you are not follower of Jesus Christ, hindi ka forgiving. Kasi pag follower ka, sinusundan mo ang Panginoon sa Kristo sa kanyang salita. At habang sinusundan mo ang Panginoon sa Kristo sa kanyang salita, nananalangin ka, nakikipag-usap ka sa kanya. Ito'y maliwanag na tinuturo sa Biblia, mga kapatid. Maliwanag na tinuturo ito sa Bible. So, forgiveness is an important part of family life. Sa isang pamilya, pag walang away-away na yan, stressful yung bahay na yan, magulo yung bahay na yan. Kasi pagka ikaw walang magpatawad, yung mga responsibilidad mo, pukul niya, hindi mo nagagawin niya, offended ka eh. Because the close relationship is unavoidable, result in misunderstanding and conflict. Sa mag-asawa, di maalis yan. Asawa niya, close sila, no? Isa sila. Pero kahit mag-asawa, hindi maiwasan yung tinatawag na pagtatalo-talo. Sa mag-asawa, hindi maiwasan yung pag-aaway. Pero dapat, yung pagpapatawad ay hindi pwedeng alisin sa bahay. Okay? So those who refuse to forgive lives in stress. Kaya pag hindi ka marunong magpatawad, namumuhay ka stressful life. Tension. Okay? At pag yung stress at tension na yan ay nagpatuloy, aawas yan, kapatid. Mag-o-order yan. Ano mangyayari? Into the home. Pati anak mo, katulong mo, pati aso mo, pusa mo, apektado yan, pati tanim mo. Makikita mo yung mga tanim mo, bakit natutuyo? Okay? Kaya kung may makaunting depresya, kalimutan, matawaran agad. Dapat hindi ka galit sa tao, galit ka sa ginawa niya. At pwede pa kayo mag-usap. Ang problema, galit ka sa tao. At pati sa ginawa niya, galit ka na. Wala nang pag-uusap na nangyayari. Walang communication na maayusin. Okay? So forgiveness, those who refuse to forgive lives in stress and tension. Damay ang lahat. So forgiveness ay napakahalagang bahagi po ng pamilya, ng buhay pamilya. Sapagkat yung pagiging close ng relationship ng pamilya, hindi maiiwasan ang resulta nito sa tinatawag na misunderstanding and conflict. Palaging mayroong kagutan dyan pag hindi pagkakaunawaan. Pero pag may pagkaon, ayusin agad. Paghayaan na mawala yung spiritual atmosphere sa bahay. At yan ang kinalaman ng tatay at nanay. Kaya dapat rahimik na. 1, 2, 3, 4, 5, tahimik na. Nag-usap kasi pangawang nangyari. However, living with a difficult, hard person, hindi mo maiwasan sa pamilya na mayroon talagang black sheep. Okay? Hindi maiwasan sa pamilya yung tinatawag na hard person. Pero hindi ito dahilan, hindi ito excuse upang hindi ka magpatawad. Hindi ito excuse para magkaroon ng unforgiving spirit. Kasi maliwanag ko sa Bible yan eh. Sa Ephesians 4:32, sabi niya dito, be kind one to another, tender-hearted. Oh, nabigla ka lang. Then sabi niya, forgiving each other. Just as God in Christ also has forgiven you. So, binigyan ng example, tayo lahat pinatawad ng Panginoon sa Kristo. Sa pamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, without sharing blood, there is no forgiveness of sin. Kaya tayo napatawad sa ating mga kasalanan, kailangan yung dugo ng Panginoon sa Kristo para lang tayo mapatawad. So, please sa bahay, pag may kaunting, ayusin na agad, magpatawaran na kaagad para ma-restore, balik yung peace sa bahay. Di ba? Masasayang lagi pag bubasa mo ng Bible, pananalangin mo. Kasi pangako yung Panginoon, great peace pag nagmahal ka sa kanyang salita. Kung mahal mo kanyang salita, susundin mo yung kanyang salita. Ano yung pagsunod? Patawad. Forgiving each other, sabi ng Bible, as the God to Christ, in Christ, also had forgiven you. Walang sama-samaan ng loob. Madaling palpasin na agad yan.
Okay? Kahit man may kasama kang matigas ang ulo sa bahay. Ano ipanalangin mo yung matigas ang ulo para lumambot ang ulo. Para pag hinawakan mo, para na lang pasas. Ba yun? Isa pa po, mga kapatid, no? Lahat ng Kristiyano, ulitin ko, lahat ito ng Kristiyano, study yan, sa Ephesians 4:10 ito. Ulitin ko, napakalaga din. Be kind. Pag sinabing be kind, ano yung sabihin ng kindness? Mabait. Ang mabait na tama pagkumbaba. Diba? Kaya be kind, hindi mo iniisip mo sarili mo, iniisip mo ibang tao. Kaya be kind one to another, tender-hearted, walang pagmamayabang dyan, walang pride, forgiving each other, just as in Christ also had forgiven you. Malapit na pong rapture. Huwag nyo hayaan na mag-rapture kayo, yung nagmumura kayo. Rapture, nagdadabog kayo. Rapture, nagbabato kayo ng mga unan dyan sa inyo, galit na kayo. Okay? Magpatawad. Gumawa natin ng paraan na tayo magagawa pa ng puntos sa heaven para pagdating ng rapture. Okay, ito po isang gusto kong katangian ng isang godly mother. A godly mother has an attitude of persistence. Okay. Ibig sabihin ng persistence, when something needs to be accomplished, pag may isang bagay na dapat matapos o tapusin, she knows what's required and keeps working until it's finished. Yung nanay, pag sinimulan niyang gawin, kailangan tapusin niya. Meron siyang attitude of persistence. Kaya iwanan niya, tatapusin niya yan. No, instead na maghintay kasi ibang tao na gawin na lang ito, she jumps into to complete the task. Kasi ibig sabihin nito na, ay, hindi pa para tapos yun. Sino kaya naglilinis ng bahay? Tinapos mo. Sino kaya ang naglilinis ng sasakyan? Tinapos mo. Sino kaya ang naglaba dito? Hindi ko pa natapos ko na yung tinapos mo yung labada. Ibig sabihin, pag may simulang kang bagay, ang godly mother is the attitude of persistence. So, persistent applies to relationship as well as work. Minsan sa isang relationship, kung hindi na ayos, kailangan matapos. Pag hindi mo na ayos, ibigay mo na sunod. So, mas madali pong tigil ang communication, ano? Or, ang dali lang, tigil mo ang komunikasyon, mag-walk out ka na. Okay? Pag may problema, iwanan mo yung problema mo. Problema sa relationship mo. Pero ang godly woman doesn't give up. Okay? A godly woman doesn't give up. Kung balikan natin isang puntos dito, maiwasan yung sa relationship na magkasamaan ng loob. Pero yung godly woman, hindi siya titigil hanggang hindi niya ayos yung relationship niya. She keeps loving even when things are not going to as he desires. Kasi kadalasan yung lesson natin last time ka-Wednesday, sabi niya, bakit ka patuloy kang minamahal mo yung taong yan, samantalang hindi ka naman niya minamahal? Kaya sagot gusto ko kasing magmahal eh. At pag ako nagmahal, hindi ko kailangan ng balik. Whether hindi niya ako mahalin, dahil mahal ko siya, continue to love him or love her. Ganun pa yung love, agape. Tingnan ang Panginoon sa Kristo ba? Pag tumigil lang pagmamahal sa atin yan, ano mangyari na sa atin? So, ang pag-ibig na ito, tuloy-tuloy yan, kahit natanggihan mo nga siya eh. Ayoko na maging Kristiyano. Pero ang Diyos, nanatili ka pa. Yan tinatawag, yan sinasabing assurance of salvation. Kahit ako sabi, ayoko na maging Kristiyano, hindi niya pwede itanggi kasi yung sarili niya. Ito din po yung tunay na nagmamahal. Okay? So, a godly mother has an attitude of persistence. She keeps loving even when things are not going as she desires. Instead of giving in to discouragement. So kasi pagka mahal ko, bibigyan ko palagi, ginagawa ko lahat ng paraan para malaman niya mahal ko siya. Pero wala kang nakikitang sagot. So sa halip na ma-discourage, she turns to God in prayer. Wow, ang galing naman. Talaga nakatungo sa Panginoon, wala sa ibang tatangguan, hindi sa ibang tao, kundi sa Diyos lang. At anong gagawin niya pag nanalangin sa Diyos? Asking Him to have a pure heart and a forgiving spirit. Okay. Lord,
ayaw ko mag-discourage. Pero nandito ako sa paanan mo ngayon para humingi sa iyo ng isang malinis na puso. Huwag ko kong bigyan ng isang pusong madumi na galit, na naghahanap ng balik ng pagmamahal na binibigay ko sa isang taong yun. Kundi bigyan mo rin ako ng forgiving spirit. Every time I give that love to her or him, bigyan mo ko ng forgiving spirit. So, a mother of a child is an example of persistence. Tingnan mo. Naalala ko noon, yung mga anak ko, isabi na lang buhay, no? So, yung mga bata, kayo rin, hindi lang sa amin, kundi sa inyo rin mga namani. Yung mga anak ninyo, babantayan mo yung babies kung mamaya yan, basa na yung lampin. Lalo noon, wala pang mga diaper noon. Ngayon nga, kahit diaper, check nyo rin kasi mahirap na nabababad yung mga babies nyo sa ihi. Kaya minsan may mga lumalaking bata. Okay? Kaya noon, lampin no, kaya kung yung bata, kapag napabayaan mo siya umihi na gano'n, pasaalig yung lampin niya at likod niya mababasa. Gano'n po yan. So pag pumiyatan na umiyak, nako, lampin pa rin. O, mga alauna ng madaling araw, titimpla ka ng bebe. Yung mga mami, hindi tumitigil yan. Persistent ang mami gagawin yan. No matter how many times she must get up in the middle of the night to care for the child. So isipin niyo yung mga anak, yung ginagawa ng mami niyo nung kayo yung baby pa. Okay? Ginagawa niya yan. At sa araw, magiging mami rin kayo. Sasabihin niyo, ganito pang ginagawa ng mami sa akin. No? So ngayon, pasalamatan niyo ng mami niyo. Okay? Pasalamatan niyo yung daddy niyo. Dahil kung minsan, pagod na rin si mami, may trabaho, yung daddy ang gagawa. Nag-uusap sila by schedule. Okay? So, consistent yung mami nyo, at siyempre yung daddy nyo rin, na kahit anong ilang beses lang gagawin nyo sa madaling sa gabi, kahit sa gitna ng madaling araw yan, babangon yan para ingatan kayo, para tingnan kung protektahan kayo, at bigyan kayo ng gatas para kayo magdede. Bakit ka ganun ka persistent ang mami? Okay? Alam niyo bakit? God has placed within the heart of a mother a willingness to do whatever the child needs. Okay? Sa Tagalog, nilagay ng Diyos sa kanilang mga puso, sa mother na yan, yung kanilang willingness. Diba, hindi silang gagawin nilang hindi nila napipilitan. Nakalaata lang nilang gawin yan. Okay? Whatever, ano man ang kailangan ng isang bata. Kahit nga sa mga even sa animals, pagka may baby sila, may lalapit na ibang hayop, parang lalabanan nila yan. Nakikipagbatayan sila, mamatay na sila. Okay? Yung buhaya nga, pag nilapitan mo yung butlog ng buhaya, papatay ka niyan. Kasi alam niyo, babies niya yun. Pansinin niyo pa, yung lalaki, hindi makatagal yan sa magbibigtintaran. Okay? Ang mami lang, ang nakakatagal ng kumarga ng anak. Kasi yung braso ng nanay, i-adjustable yan. Hindi gaya yung braso ng tatay. Yung braso ng mami, very tender yan. Di ba palagi ko naman sinasabi sa grocery, ang babae, ang nagpa-function sa kanya ay dalawang left and right brain. Sa lalaki, right lang. Kaya mas maraming, ngayon ko na nakita, kaya pala yung babae ko minsan, pag yung babae hindi godly, mabunganga yan. Okay? Sila yung mga problema sa bahay, yung mga mother na hindi godly. Kasi nakikita nila yung hindi nakikita ng lalaki. Pero kung godly ang mother, okay, sasabihin niya ng maayos sa kanyang asawa kung ano yung dapat gawin na itulong. O daddy, hindi mo nakikita to ha. Nakikinig sa asawa. Dahil alam ng lalaki na ang kanyang asawa ang nagpa-function ay dalawang brain. So, nagiging maayos, di ba? So, ang mami, iba talaga binigyan sa space ng pangod. Tama na sa pang, nilagyan pala sa kanya, nilagay pala ng Diyos sa kanya, sa kanyang puso ng nanay, yung willingness na gawin kahit ano pa ang kailangan ng isang bata. Okay? Ipaglalaban ng nanay niya, ipagpapatayin ng nanay niya kanyang anak. Kaya masakit sa isang nanay na mawala ang kanyang anak. Lalo na nararamdaman ko yung anak niya nakidnap yung anak niya, ninakaw doon sa bed. Naku, may nangyari yung ganyan. Parang malukal ako yung nanay. Kasi mahal ng nanay kanya mga.
Kaya mga anak, huwag nyo naman sanang sigaw-sigawan yung nanay nyo. Huwag mong dabugan ng nanay nyo. Kasi isang araw, ano mangyayari sa mga yung mga anak? Kung anong gagawin sa nanay nyo, kung anong gagawin sa tatay nyo, ibabalik din sa inyo. Okay? So, dapat na-improve nyo yung lahi nyo, yung level ng lahi nyo ngayon. No? Halimbawa, second generation ka ngayon, may third generation pa na gusto mong maging anak ko ganito. May improve ko yung kailangan ni mami at daddy. Ito, may improve ko. Maring hindi perfect. So, may improve uli ng susunod ng generation sa inyo. Paganda ng paganda ang pamilya mo. Amen po? So, a godly mother faces life's demands. Okay? A godly mother faces life's demands. Yung ba mga problema na sa buhay na kailangan harapin niya sa buhay? Na hindi ka nagre-reklamo, hindi ka nakikipag-argumento, hindi ka nagnanad, yung bang paulit-ulit, nakakainis na, naging tawag doon. Yung bang, yung parendain, ay, naku, ang hirap ng buhay. Ay, naku, ganito na naman. Yun, dapat wala sa godly mother yan. Okay? Ano ba? Hindi mo kino-compare yung sitwasyon mo sa ibang tao. Ibig sabihin, ang godly mother ay determinado to be the person God wants her to be. Ibig sabihin yan. A godly mother is determined to be the person God wants her to be. Nakita niya sa kanyang salita, ito parang plano ng Diyos para sa kanya. Sa kanya, determinado ako na gawin yan para sa kanya. Okay? Next. A godly mother is a servant. Wow. Ano ibig sabihin ng servant? Nakita mo kayo ng waiter? Kapag mag-order kayo, lalapit na rin dyan. So, ano kailangan nyo, sir? Ma'am, ano kailangan nyo? Okay, isa, di ba? At hindi aalis yan, talaga talagang magaling na waiter, hindi aalis yan. Ito yung customer. Nakaabang yan kung ano ay kailangan niya para katulong sa bahay. Yung mayayaman, talagang malaking sweldong katulong, nakatayo lang yung sa gilid yan, nag-aantay ng order na kanyang boss. At gagawin niya ng masaya. Gagawin niya na may kagaluwagan sa kanyang puso. Now, this is the quality we should all have bilang isang mananampalataya. Ito yung dapat nakatagyan. Lahat tayo bilang Kristiyano meron. Okay? As followers of the Lord Jesus Christ. Kung tayo followers of the Lord Jesus Christ, ito yung dapat servant ka. Because the Lord Jesus Christ is a servant, di ba? And a godly parent, a godly mother is also a what? A servant. So a mother with a servant attitude doesn't live for herself but for others. Ano may magagawa ko? Anong magagawa ko sa pamilya ko? Yan ang attitude ng godly mother. Meron siyang servant attitude. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya o para sa ibang tao. So, siyempre, pinaglilingkuran niya yung kanyang pamilya sa maraming paraan at habang naglilingkod sa kanyang pamilya, naalaala niya that she is following in Christ's footsteps. Kasabi niya habang naglilingkod siya sa kanyang pamilya o sa ibang tao, palaging habang iniisip niya habang naglilingkod siya, sabi niya, Lord, ginagawa ko ito kasi ginagaya lang kita eh. Ginagawa ko ito, Lord, kasi yan ang natutuhan ko sa inyong salita eh. So, wala kang reklamo. Pag sinusunod mo ang Panginoon sa Kristo, walang reklamo, walang daldal, walang dabog. Kasi ginagawa mo as a servant. At yan dapat tayo bilang isang mananampalataya. We are servant of the Lord Jesus Christ. Si Paul sabi niya, I, Paul, the servant of the Lord Jesus Christ. Yan ang natutuhan ng godly mother. Kaya servant din siya rito. Kaya pag naglingkod siya rito, palagi niya naiisip na sinusundan niya lang ang Panginoon sa Kristo. Sinusundan niya ang kanyang natutuhan sa kanyang salita, yung bawat akbang ng Panginoon sa Kristo. So habang siya naglilingkod, a godly mother, who is, alam niya siya is servant of God, sinusundan niya. At pag naglingkod siya, hindi siya nag-iisip ng reward. Okay? Siya naglilingkod lang, hindi siya naglilingkod for convenience. Hindi. Or when he feels like, gagawin ko kaya tawag mo na ako ngayon. Hindi. Basta siya, ano yung una, persistence, di ba? So, ibig sabihin, pag naglingkod siya, gagawin ito para sa Panginoon at hindi para sa sarili niya. Gagawin ito para sa iba. Hindi gagawin ito para hindi lang sa reward. Hindi niya nag-isip ng reward or
convenient siya, kaya nang gawin ko to, di ba? Anong ginagawa eh? Alam niyo bakit? She understand that in serving her family or others, she's serving them. Alam niyo pala yun, pag naglilingkod ka pala sa pamilya mo ng isang godly mother o isang godly father, o naglilingkod ka sa iba, no? Pag naglingkod ka pala sa iba o naglingkod ka sa pamilya mo, alam mo at naiintindihan mo that she's serving the Lord Jesus Christ. So kung gano'n ang attitude mo, walang reklamo. Di ba? Wala kang attitude na magdadagog o ano mang bagay na aangal ka sa buhay mo. That's being godly mother. Oh, you are also be a godly father. Oh, ito pa gusto ko ito. The godly mother she lives an orderly life. Ayaw ng nanay niya na magulo. Yung godly mother. Kasi sa pamilya natin, for family to run smoothly, dapat yung pamilya, kailangan may organized. Hindi kanya-kanya. Okay? Lalo-lalo sa kanyang mga anak. Lalo yung mga anak niya, nag-aaral sa eskwelahan, di ba? So, meron kang schedule na dapat gawin. And maintain sa bahay. Tapos ikaw yung working mother pa rin. Okay? Kung walang order yung bahay sa pamilya, may confusion. Pagkakaroon ng kalituhan. Kaya sa bahay sa amin noon, no? Sa bahay noon, sa umaga, ang maghuhugas ang pinggan, si Candy. Sa tanghali, si Charles. Sa hapon, yung katulong. Ngayon, si Apple kasi hindi niya maabot yung lababo. Ngayon sabi ni Apple, Daddy, gusto ko rin mag-wash ng plate. So sabi ko, hindi mo abot eh, basta gusto ko. So ginawa ko ng tungtungan. So habang ginagawa ko ng tungtungan si Apple, yung bunso namin, nasa heaven na rin sa ngayon. Habang nilalagay ko yung plot na mapapagtungkol, sabi ko, galing naman yung daddy ko. Ito naalala ko, naiyak kami araw. Okay, so ngayon, ang gagawin na, nung nagawa na yon, siya sa gabi maghuhugas ng pinggan. So lahat sila may trabaho. Ang salas, kay Apple yun. Pupunasan yung mga dahon ng mga tanim doon, pupunasan yung mga figurine, okay, yung stante, pupunasan niya lahat yun, bakit malinis yun? Si Kenny sa CR. Okay? Si Kenny, ayaw si Kenny, pagka dry na dry yung ano doon, yung sahig, hindi pwedeng madumi. Okay? Diyan rin. So, may nag-text. So, ibig sabihin ito na may kanya-kanya silang assignment. Sa assignment, trabaho ni Charles Miguel at si Miguel. So, balik, hindi ko na matandaan niya, basta kung sino man yun, basta dalawang kwarto, kusina, CR, kay Candy, kay Charles yun. Mabilis yun palagi. Naka-schedule ang gagawin nila. So, yung may katulong kami, ginagawa lang ng katulong namin, nag-aalaba. Natamamalan siya, nagluluto. Lalo pag nasa trabaho kami. May time na si Apple naman, dumating kami. Kasi sabi ko sa anak, pag ginawa kayo sa bahay, gawin mo para kay Jesus, ha? May dumating kami, namamulati siya ng mga daming underwears ni kuya, ni ate, pati yung kanya. That time, she was still 5 and a half. Namamulati siya, sabi niya, bakit sipag naman ang anak ko nga? Masagot niya ako. Siyempre, dati para kay Jesus to. Kapag naalala ko, talaga nung nakakaiyak naman naman ako. Pero gano'n yung mga anak ko noon, wala akong problema sa kanila. May mga reward naman sila doon. Ang reward nila, pag nagawa nila yung responsibility nila doon, yun, meron kaming drum sa labas, mag-gear sila ng swimming, at swimming na kayo, may reward. Kung sinong pinakamaganda, siya kung unang maliligo, lulubog sa tubig. Tapos, baka na yun, maglulubog yun. Lalo ngayon, ganitong panahon, mainit. Lulubog yun. Tapos ulit. Isa pa ulit. Okay? Tapos si Kenji naman, tapos si Charles, galing. Tapos, tuturuan sila ng bike, mga ganon. Ay, remember those days. Bike yung mga anak ko. Kaya lang, minsan na napapalo ko talaga sila kung minsan, kaya lang mag-disiplina sila kasi naalala ko yung love, discipline training, pero ang nag-hold yan sila. May mga time na naalala ko na siguro hindi man perfect. Yung siyempre nasusumpahan ko siguro yung naisip ko siya ng mga bagay niya. Yun, ang galing. So sa bahay talaga may tinatawag na organization. So
maayos, maaalala pa yung mga bagay na yun. Kasi pagka walang hindi organized yung bahay na yun, ang bahay, natutulog sila kung anong oras sila matutulog, nagigising sila kung anong oras sila magigising, hindi mo alam kung sila maghuhugas lang dito, maglilinis lang ganito. Maalala ko sila church no, kasi may aircon yung kwarto namin, may exhaust fan papunta sa kwarto nila. Hindi sila akin, pagkikit nila, chinela sila nakaayos. Hindi sila bababa na hindi nakapagpit. Maayos kasi sila rin maglilinis, sila rin mag-aayos eh. So, walang order, there is confusion. Ando yung frustration, ando yung ano? Kasi magagalit si mami, magagalit si daddy, bakit hindi ginawa ko, sino mo? Kasi wala naman sila ngayon. Kung may organize, alam nila yung gagawin nila. Bakit hindi maayos ang kusina? O bakit hindi maayos ang siya? Bakit magulo? Ganyan ba? Okay? Bakit makalat? Wala naman kasi naka-schedule, sino maglilinis. So, kailangan ng a godly mother lives in an orderly life. Isa pa, ano? An orderly life is something children needs to learn. Yan ang dapat matutuhan. Kaya ng mga Christian school. Kaya ng Christian school, meron silang palaging goal every day. How many pages every day? Kami natatapusin. Bago sila tumayo, kailan tataasin na yung flag. Now, may go to the bathroom. Pag sinabing, yes, yun ay isang kapalas na tatayo. So, meron silang sinusunod na patakaran. So, yan ang dapat matutuhan ng mga bata. Para mag-function po sila na pag siya'y tumanda na, naka-organize sa puso nila yun. Okay? Natutuhan nila yun. Maging sa mga adults. That's why it's so important to model it at home. So, dapat makita yan sa nanay, at tatay, na minumodelo nila, susundan ng mga anak yan. Because children tend to pick up attitudes and habits from their parents. Kita may mga lakad ng tatay, kung minsan, lakad ng anak. Kung paano kumilos, paano maupo, kung paano yung mga style. Kasi nagagaya ng mga anak yan, kasi namomodel ang mga anak. Kaya yung tatay, tamad yung anak din. Yung tatay, suplado rin yung anak. Yung anak, yung nanay, ganito, gano'n din yun. Bungangero yung nanay, makita mo, bungangero din yung anak, yung araw. So may order. That's why it's so important to model it at home, because children tend to pick up attitudes and habits from their parents. And they need to develop characteristics that will build and enrich their lives. Ginugol kayo, paano ba silang pana? Tuwig, bago may ilagay sa lalagyan ng pana para ready to use. So, kailangan training, love, and yung discipline. Para alam mo sila kung paano sila dadalhin, saan mo sila dadalhin, mas pana. Okay? Sila yung araw na baluktok. At ang trabaho ng parents is to idiretso yung araw na yan. Madala mo sila sa direksyon na gusto mo silang dalhin. Okay? Kailangan mag-build up yan sa life nila. So, she lives an orderly life. How's your home? Is there order in your home? Di ba? Kung lahat ng bahay, kasi sa bahay nila, nagkukusa. Pero, kawawa naman yung palagi nagkukusa. So, kailangan lahat tayo may papagso. Order yan ang nasa magulang, si daddy at mommy, na ito anak, ito trabaho mo ito ha, order yan. So pagpasok mo, i-reward nyo naman sila. Wow! Sino yung charge sa kusina? Wow, ganda. Teka. Sino yung charge sa CR? Ang ganda na. Gago bango linis pa. Sino yung charge sa mga kwarto? Ayos sige, bis ka na, Jollibee tayo. Okay, reward din naman, hindi yung po na lang sita-sita. Tayo. Dati, nasa Jollibee na tayo, maupo lang ka dyan. At least nasa Jollibee kayo. Hindi ba tayo kakain? Hindi. Sinabi ko, padala tayo sa Jollibee. Joke lang. So, may reward din tayo. Okay? So, napakahalal po ng orderly life. Next! A godly mother is an encourager. Yan, naalala kong nanay ko. Ni-encourage sa mga problema, no? Iyak si nanay, nag-encourage niya, sabi niya, kahit kalooban ng Diyos yan anak. Alam mo naman, ikaw marinig sa akin na sa Diyos, walang at may purpose palagi yan, sabi niya. Palagi sabi ng nanay ko, huwag ka nang balikan ng ginaganda, huwag kang evil with good, sabi niya, pag-pray mo palagi, gawin mo ng mabuti,
Huwag mong ipe-personalize sa sarili mo kung ano yung naririnig mo. Okay? Basta mamuhay ka sa kalooban ng Panginoon. Kasi iba talaga pag ang nandiyan ang nanay. Kasi yung mga nanay, binabaliwala natin pag nandiyan sila, pag matanda na sila. Pero ano nyo, sa kanya lang maalaala ka ang kahalagahan ng nanay mo pag wala na sila. Hahanapin mo sila. Kaya huwag niyong babaliwalay ng nanay mo. Hanggat ang nanay nyo, kahit matanda na hanggat may magagawa pa kayo. Pasalamatan niyo sila, mahalin niyo sila bilang pagbabalik ng trabaho yung bibigay. Kasi ang nanay natin talaga, yung godly mother is an encourager. Children to be encouraged mula sa mga magulang. Hindi na palagi tayo galit, hindi na palagi sermon. Kailangan matuto yung mga anak natin mula sa atin na lalo yung mga mother na yan, o daddy, encourage natin sila palagi. Naalala ko nga nung nagluluwa ko sa pag-aaral ko. No? Dahil nagluluwa ko sa pag-aaral ko, no? Lalo na nakapte ko sa Maynila, nawala na ako sa probinsya. Abay, parang nakalaya ako. So, yung 6 years, yung 4 years ko dapat sa high school, naging 6 years. Parang ngayon, hindi pa naman uso ng 12 years nung taon na, na-promote na agad ako. So, 6 years pa gan. Yung sabi ng tatay ko minsan, miss ka. So, galing kami, nagbenta kami ng palay, nakalagay lang sa soup. Dali mo yan, ingatan mo yan. Tay, ano to? Hindi, ingatan mo yan. May plastic sa loob yan. Bakit? Pinapay lang yan. Pero hindi na namin pera. Then after 2 days, punta kami ng hotel. Ganda, nakakawa yung hotel pas kaya po, no? Bis ka. Ano pa? Dito, galing, dito. O, mag-order ka naman namin. Gusto mo. Hindi ko alam mag-order. Puro ko dyan. Alam ko lang mo, ka-cheap eh. Isla. Yan. Yan na. Siya, order pa siya ng pansit mo. Oh, sampung pansit na ito, Chinese. Busog na busog ako. Tay, salamat pa. Eh, sabi mo, high school ako na. Dito ka kakakain pag nakatapos ka ng pag-aaral. So, nakita ko yung encouragement. Tapos kinikwento pa lagi ni nanay sa atin yun. Kung naalala mo si David at tatay mo, kailangan magtapos ka anak ha. Kailan may papamana namin sa'yo. May lupa tayo. Kasi parang dumating ang araw na walang halaga ng lupa na yan. Kasi busy ka na sa pag-aaral mo, busy ka na sa trabaho mo. Hindi ko alam kung anong bibigyan ng Lord of protection sa'yo. Pero sabi mo, tapos ka na pag-aaral. Tapos, kain ka doon sa Divisoria kasi bumili kami ng after a month. Kahit yung Divisoria. After a month pa rin, 2 weeks pa rin siguro yun. Bibili kami ng piyasa. Sa Gandara yun. Tapos kumain kami doon sa Divisoria. Langaw. Sabi tayo, bakit tayo kumain? Langaw dito. Tinong sa kanal, kumaan sa tubig. Pagkat na. Burka si tatay. Pero mahinang klase lang yung doktor, mga gulay-gulay lang. Nasa maliit na patito pa yun. Tapos kanin. Tapos nakita ko yung nahugasan, saw lang sa balbid. Parang nangyiri ako. Kahit pagkain nga kain din, kahit sige. Dumating na sa amin, yung init yung kanin. Hindi ako kakain. Sabi ng tatay ko, dito ka kakain kung hindi ka magtatapos sa pag-aaral. Okay. So, hindi rin namin kinain yun. Tapos, kitang-kita naman ng nanay ko yun. Alam mo, anak, mahal ka ng tatay. Pero, ginawa nila sa inang patatay mo yan. Pag hindi ka pa naman nakatapos ang pag-aaral. Wala. Nasa amin ang problema. So, yung sila ko ng gano'n. Alam mo, kung nakatapos ko ng pag-aaral ko, that time, nakakilala ko sa Panginoon sa Kristo. Yung grades ko mga 79, 80, 79, 78, naging 96, 94. Sabi ko, Lord, patalino pala ako. So, ibig sabihin, wala pala sa akin yun kasi nasa akin lang talaga. Tamad lang talaga ako. And because of that encouragement, at after naging mananampalatay na rin noon, yun, nakatikim ako ng grade. Sana doon pa ako naging Christian, sabi ko na. Tapos encourage mo yung tatay, so kasi nakita niya, titigilin na ako, pinatakot akong patigilin. Kasi, engineering ako, tapos naging criminology na, pero encourage na makatapos ako ng pag-aaral. So, napakahalaga pala ang encouragement. Hindi ko pa kalimutan yung nanay kaya kinikwento ko. So, this begin early in life when babies are held close. Ano ba? And expand includes words of encouragement. Kahit pala baby, kahit may mga baby dyan, kahit hindi na naintindihan, anak,
Alam mo, blessing ka sa akin ng Lord, nakakatuwa ka. Ay, hindi ng bata yun kahit paano na-feel nila yun, na mahal mo sila. At yung pala na, feel ng babies na anak mo sa tingin mo, pag yung anak may mga kakakalain mo, ayaw sa'yo. Kasi minsan kinalagay ko siguro yan, hindi magandang dating. Pero pag alam ng mga babies ko, sino nagmamahal sa kanila? Yung encouragement sa kanila. So, kailangan babies, ano pa sa loob, okay? Ang bisa kasi sa atin, pang baby, ang daming mga picture, ang daming asikaso. Pero parang yung mga anak ko, pag nagka-aaral, hindi na asikaso. Pag nanganak ulit, doon ulit ka sa asikaso, mga babies nyo. Pare-parehas. Mula babies hanggang pagtandaan nila, hanggang sila ay nandun lang sa poder ninyo. Dapat ang yung pag-aaruga, yung pag-encouragement, andin yung love, andin yung training, andin yung discipline. And sometimes this takes the form of challenging them to feel severe and do their best. Kaya yan yung sabihin ng encourager. Anak, ano mga gusto tayo? Gusto na nga yung cellphone, baka naman gusto ng cellphone. Anak, hindi kayang-kaya namin bigyan ka ng cellphone. Pero alam mo, kung nagpakita ka ng magandang grades, at naalis mo na yung TV na yan sa buhay mo, manood ka lang ng gano'n, pero may time. So yung guys kita, gawin mo mag-aaral mo ng EBA, unahin mo na yung pag-aaral mo, saka ka saka ka mag-Facebook, saka maglaro ng games. Pero may oras yan, hindi po pwede, ipuri ka na ng laro. Kailangan meron tayong schedule tayo, mag-aaral tayo ng Bible na dalawa. Alam mo, diyan ako na-encourage sa Bible na yan, diyan ako na-encourage sa mga salita ng Diyos sa buhay ko. Kaya hindi po pwede sa mga anak ang spoil. Hindi pwede sa mga anak ang favorite. Okay? Masaya yung malaman nilang favorite sila, pero alam nyo, sabihin natin, favorite ko na yan. Okay, huwag mo ipahalata pag ba yung nakikita ng isang anak mo. So, kailangan mo, yung training na ginagawa mo sa kanila, ganun din yun. Tandaan palagi, no? Parang siso. Yung kabilang dulo, training, yung kabilang dulo, discipline. Yung nagtukod niyan is yung love. Kaya hindi dapat panis. Okay? So, napangyan ni mother. So I really congratulate the mothers this morning. And last one, a godly mother loves unconditionally. Okay? A godly mother loves unconditionally. Now, her love is not conditionally based on the behavior of the children. Mahal ko ito kasi mabait ito eh. Hindi dapat ganun. Mahal ko ang husband ko kasi nawait siya na yun. Hindi yung behavior ng isang bata o yung asawa. Ayaw ko, gumalang asawa mo yun. Ang biya, butangero na yun yan. So, kaya nga kung godly mother ka, your love must be unconditionally. So, ibig sabihin, it is given without reservation. Ibig sabihin nun. So, pamamagitan ng kanyang halimbawa o by her example, she demonstrates to her children how they are two can be loved at all times. Okay? Pinakikita niya sa kanyang mga anak kung paano ang magmahal, kung paano rin ang magmahal sa lahat ng oras. Kahit na halimbawa, ito ay dumadating ka sa problema, ito yung mainit ang ulo ng anak mo, yung dadabong. Kaya nga mo siya idinidiretso dahil mahal mo eh. Parang ang example pa nito, halimbawa itong mic na to, ang gandang ginagamit, tapos biglang nasira. Hindi agad itatapon. I-repair. Dadali mo sa repairman. Kung halimbawa yung mga anak mo, may problema ka sa anak mo, okay, dahil matigas ang ulo, hindi mo pwede tapon palayasin, hindi mamangli mo pa rin sila. Kailangan tulungan mo kung paano magawa ng paraan para maging maayos ang buhay ng aking anak. Itong asawa ko na to, ay naliligaw ng landas. Asawa ko pa rin sakit anong nangyari. Pero dahil sa pagmamahal ko sa inyo, susundin ko kayo, mamahalin ko siya unconditionally. Gusto kong maging example sa kanya. May pagmamahal ko sa kanya. Ito. Kita ng mga anak natin, gagawin din po nila yan sa kanilang magiging pamilya later on. So by example, she demonstrates to her children how they too can love at all times. Hindi yung pagka nag-aaway, wala nang love. Wala na. Pag may problema, wala nang love. Hindi po gano'n. Because a godly mother loves unconditionally. Ganun po. Ibig sabihin, her love is not conditionally based on the behavior of her children or her husband.
but is given without reservation. Ganun ang love. Okay? Kahit nga wala ka na makuhang response sa love na binibigay mo sa kanya, you will still continue to love them. Okay? Isang araw, mamumulat sila. Isang araw, makikita na yung totoo. Ano? Pinipipray mo sila palagi. Nakikita mo yung pagmamahal mo sa kanila. Hindi naman nila nakikita yon, pero God knows. Gagawa ang Panginoon dyan na makikita nila na mahal mo sila. Amen? Yeah. God is God, loving God na nagbibigay siya ng magandang mensahe sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa sa ating lesson. At bilang conclusion, ayoko lang, tatapos na. Gusto pa sana hanggang alas 3. Pero mamaya, alas 5 tayo pa. Now, if you were blessed with a godly mother, kung na-bless ba tayo sa isang godly mother, what qualities do you admire in her? Ano yung mga qualities na binanggit natin na hinangaan mo sa inyo? Okay. Hindi ka lang, di ba? So sabihin natin, how has she shaped the person you are today? Maring pinanong mo yung sarili mo, naku, ang dami kong kulang. Di ba? Parang tubig, yung tubig, buhos mo kayo ng kopi ng tubig na yan, ang baso na yan, kopi ng bote yan, yung tubig, mag-shake yan. Ayon. Ngayon, hindi mo natin sa atin, hindi natin mabago. What godly character traits do you want to develop in your own life and model for your children? Ano yung mga katangian na nakita nyo sa ating lesson na pwede mong develop sa buhay mo na gusto mong ipakita yan sa inyo mga na pwede mo lang gayahin? Kaya mga kapatid, nasa inyo lang po yan. Kaya napakahalaga yan. Kahit ang gusto niya yun, mawawalang halaga lahat yan. Kasi yung unang-unang katangian ng godly parents is what? Kaya ano yung karakter ng godly parents na pwede natin na magiging sekreto niya para magawa niya. A godly mother says, praise the word of God. Okay, and you God. Okay, in fact, she is a mother who has learned to trust God for every need. So, yung tiwala niya, yung resulta ng pag-aaral niya ng Word of God. Ano pa ho? A godly mother is jealous, mapagbigay, hindi siya madamot. No? Kahit na may nandiyan na lang konting ko, kahit na pa yung ipang-bigay yan. She is obedient to God. Ang godly mother, obedient. Okay? So, alam niya kasi, kaya sinusunod ang Diyos. Ang powerful God. Siya yung all-knowing God. Siya yung loving God, na siya lang ang pwede niyang pagkariwalaan. Kaya pagsunod, dahil niya, it honors God. So, ano ba mga kapatid? Hanggang mo natin? A mother whose godly is forgiving. So, dapat ang mga magulang, hindi nagtatagal ang galit. Dapat ang duparang pagpapatawad. If you're a mother this morning, pero wala tayong hindi nakatawad. Napatawad mo na ba yung anak mo? Napatawad mo ba yung kapitbahay mo? So, godly mother has an attitude of persistence. Pag sinimulan mo, tapusin mo. At gawin mo ng masaya. At gawin mo para sa Lord. Okay? So, instead of giving him discouragement, she turns to God in prayer, asking him and a forgiving spirit. So, parang hindi pwede. Parang hindi mo siya papayagan na manatili sa puso mo yung galit mo kung hindi mo siya magpatawad. Okay? Next, godly mother is certain. Kaya mo ginagawa kasi alam mo, ikaw yung follower of the Lord Jesus Christ at alam mo na ikaw ay servant. Identify mo yung sarili mo na ginagawa mong lahat ng bagay na yan para sa Panginoon, hindi para sa sarili mo. Hindi ka naghahanap ng reward at kaya ng ginagawa mo yan. At alam mo rin na pag naglilingkod ka sa pamilya, naglilingkod ka sa Panginoon sa Diyos. Ano ka? Ayaw niya ng kaguluhan. Gusto mo nakaayos sa bahay. Galing ano? Nagawa, godly mother is kaguluhan. Bibigyan ng lakas ng loob ng kanyang mga mahal sa buhay. Makilala. Asawa niya, anak niya. And godly mother loves unconditionally. Yan ko. Amen. Did you learn something? Amen.
Nag-game naman kayo dyan. Kung talagang kayo yung natuto, pero kayong na-encourage kayo din sa lesson, then I hope na don't just be a hero of the world, but a doer of the world. Amen. Okay? Huwag mo kalimutan number 1. Once you number 1, naalala yung sunod na number 1. And you ask God the Holy Spirit na panglahan kayo palagi. And po, Amen. wow! Again, Happy Mother's Day. I miss you. Siyempre, alam ko, nag-miss nyo rin magkita-kita tayo. Pero spray yung ating family day pagka nagkaroon na yung tapos ng lockdown na to, pagkakaroon ka ng family day. Promise yan. Hanap tayo isang araw, lang lahat tayo magkakasama-sama. Okay, tayo mong nalangin na, no? Mamaya, alas 5, makita-kita po tayo. Aming amang banal na sa langit, maraming salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng humble spirit. Namin ang prayer sa Word of God sa buhay namin para unti-unti ma-develop sa buhay namin ang God ng character ng isang mananampalataya. Tulungan mo po kami na andun yung paninindigan na gawin namin yung tama. Sundin namin ang iyong salita, pagkatiwalaan namin ang mga pangako, at mamuhay ayon sa iyong kautusan. Wala po kayong ibang nais kundi lumago sa pananampalataya namin. Magagawa kami ng mga bagay na ikalulungin mo. Tulungan mo po kami na sa pamalitan ng iyong mga salita, magkaroon kami ng pagbabago sa aming puso, pagbabago sa aming isip, at pagbabago paano kami mamuhay sa mundo. Alam ko po na malapit na ngayong dumating yung rapture. Tulungan po kami na mapaghandaan namin yung bagay niya. Araw na importanteng araw niya. Yan ay kinanabigan po namin. At naway maging karapat-dapat kami pagharap namin sa iyo. At pag tinanong mo kami, magre-report kami kung anong ginawa namin sa lupa. Salamat nagkaroon ng lockdown kasi nagkaroon kami ng tsansa na makabawi sa mga kakulangan namin. Salamat po, Ama, sa banal na Espiritu na nasa amin ngayon. Salamat sa iyong pangunguna. Kaya Holy Spirit, salamat sa paglabay mo sa pagsalita. Mamayang hapon, tulungan po kami. Makapag-livestream mo rin na walang sagapan ng linya, walang maingay na aso, walang maingay na sasakyan, at granted naman po kami ngayon. Binabalik namin sa lahat ang salamat, papuri, sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo at aming tagapagligtas. So, babay ko uli. See you again. Okay? Bye-bye, bye-bye. Love you, miss you.